Kaya ko gusto. Yan. Gusto ko ba? Okay. Kita ka na? Magandang hapon sa ating lahat. Sa ngalan ng Alpha Omega, the Highest Kingdom of God, maraming salamat po sa ating dakilang may lumikha si Jehovah Adwata dahil siya po yung nagbibigay sa atin ng panahon o pagkakataon upang tayo ay makapagpatuloy sa ating programa sa hapon na ito patungkol sa Dibino Gobyerno ng Bansang Pilipinas. Sa ngalan po ng Divine Government of the Philippines or DGP, magandang hapon po sa lahat po ng mga nanonood na sa atin ngayon, no, mula Luzon, Visayas, Mindanao, at saan mang sulok sa buong daigdig. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon kay Brother Jerry Iringan, no? Diyan po sa may Region 4A, yung ating Regional Director dyan. Diyan naman po sa Region 2, kasama po si Ma'am Rose Iringan. Diyan naman sa Muntinlupa sa NCR. Magandang hapon po sa inyong lahat. Diyan sa Isabela, magandang hapon kay Ma'am Marinel Liberato. Diyan po sa Region 2. Under po yan sa Cagayan Valley. No? Magandang hapon po kay Ma'am at kay Brother Luis Casili. Diyan po sa may Montalban, Rizal. At magandang hapon din kay White Dabma diyan po sa Santa Cruz, Davao del Sur. Bro, magandang hapon. At kay Dato Ruben Auxilio from Caloocan City. Magandang hapon, bro. Sa lahat po ng mga leaders po din natin dyan, sa may Region 1, si Pastor Ferdinand Mangkal, magandang hapon, at mga kasamahan po natin mga pastors dyan. At magandang hapon din sa Region 3, sa Region 4A, sa Region 4B. Magandang hapon po sa inyong lahat kay Brother Elpidio Rosero Rosales dyan po sa NCR. Bro, magandang hapon. At
mga pastors po dyan sa Luzon, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Balang araw, yung ginawa po nating prayer walk po dito sa Davao City, magagawa din dyan sa Luzon. Okay? Kasi ito po yung pinaka main na instruction po sa atin. Prayer lang, no? Hindi na kailangan magkaraban tayo dahil espiritu na po ng katotohanan yung nagkakaraban ngayon. Yes. Magandang hapon din kay Brother John Juaniti, yung ating regional director dyan sa may Caraga region. Bro, magandang hapon mga Juaniti family dyan po sa may Surigao del Sur, sa Bocas Grande. At kay Ma'am Florita Pinaranda Tinio dyan po sa may I think dito sa may Surigao del Sur. Magandang hapon, bro. At sa mga kay Stephanie Marie Dumaog dyan po sa may Mati or dito sa Barangay Modiano, mga Dumaog family dyan naman po sa Island Garden City of Samal. Magandang hapon po. At kay Madam Raquel Caboverde dyan po sa Island Garden City of Samal, mga Caboverde family, mga Mungkadista dyan, mga Rizalista, mga grupo po ng Remnant, no? The family Remnant of Family of God, yung RFG sa pamumuno po ni Pastor dati, no, sa mga tauhan po ni Father Balunga, no, marami din diyan sila diyan sa may Kaputian. Magandang hapon kay Ma'am Bisa, no, diyan po sa I think from Nani sa Kwan siguro Mungkayo or sa Davao, no, kasama po ni Pastor Ramir Bulitsi. Magandang hapon, ma'am. No, magandang hapon din kay Brother Jonathan Lagro Macalunsag diyan po sa may Manit Surigao del Sur, no, del Norte. Magandang hapon, bro. At dito po sa may bisita po natin, no? Marami po tayong bisita ngayon kay Pastor Boy. Yes, Kaplahiyo, no? From New Selected Church dito po sa Davao City. Yes. Kay Brother Efren Porton. Okay. Magandang hapon Sir Efren at kasi Brother Leonardo Dumaog nandiyan po sa likod at saka si Engineer Dennis Dorias, no? Yes. May kaibigan kaming Dennis Dorias pero siya Dorias. Oh. So balang araw din makakarating po dito. Pastor Ramil Bulitsi, magandang hapon, no? Blessed this program of truth according to the word of God and revelation of the anointing of the Holy Spirit truth. Good afternoon, Pastor, no? Kung may time ka, bisita ka dito. Pastor Ramil Bulitsi na nagtanaw sa tuwa. Yes. Nag-comment na. Sa lahat po ng mga pastors dito sa Mindanao, sa Region 11, no, sa pamumuno ni Pastor Iser Ulubalang, magandang hapon sa APS DGP, no, United Pastors Support Divine Government of the Philippines, kay Pastor Nonoy Gitakay, Pastor Patrick Abalayan, at kay Pastor marami-rami po dito, Pastor Lanson, at sa mga pastors pa na nanonood po sa ating ngayon, Pastor Ilmer Villaferte, magandang hapon po, no. Maraming salamat sa pagbisita dito sa office natin kahapon. At magandang hapon din sa mga tribo, no, mula Luzon, Visayas, Mindanao, sa 110 tribes, mga tribo o mga different tribes po, no, yung tinatawag nating lumad, no. Kung lumad ka kasi regardless of your tribo or kanang imuhang inistoryahan, no. So daghang salamat, no, maraming salamat sa lahat po ng mga katutubo dahil by 2022 turno na po sa mga lumad. Yes. Amen. So atuan na ning mga panahon, atuan na po ning turno nga ang mga may nag-comment sa akin, sabi niya, Pastor, paano kung lumad na yung magiging presidente natin? Yung Malacanang mapuno nagmama. Dili man ingon nga nag-discriminate ta. Siyempre, ang atong makatigulangan sa una, nagamama yun. Nakaingon tong Amerikano, what kind of chewing gum is this? Kasi pagluwa, pula-pula. Pero hindi po ganyan, mga kapatid. So yung mga naniniwala, no, na mga naniniwala sila kung lumad na po yung magiging leader po natin, baka mapuno daw ng mga magbahag dyan po sa Malacanang. Hindi po ganyan, no. Mahal na mahal po ng Diyos yung mga tribo. Amen. Kaya nga yung sinasabi niya, blessed are the poor, for there is the kingdom of God. Amen. Blessed are the indigent. Okay? Yes. Yung mga indigent, basta walang makaon, dilibot pasabot, mga lumad ang mga lumad, mga dato eh. Kaming mga tribo, mayayaman kami, mga dato. Nahimo lang usahay ng mga pobre, makaluluoy, tungod kay gikuha ang among mga katungod sa among yutang kabilin. Okay? So sa among yutang kabilin, wa na po yung nangabilin. Kaya gipamaligya naman. Instead, daghan taog yung tinatawag natin mga tribal leader, nagiging tribal
dealer. Okay? What? So, magandang hapon kay Brother Ray Espinol, bro. Magandang hapon dyan po sa may NCR at sa may Region 4A, no? At kay Brother Gilbert Guillermo dyan po sa Gataran, no? Kay Kapitan Gilbert Guillermo dyan po. Magandang hapon. At kay Ma'am Lani Rosel dito po sa Matina Aplaya. Magandang hapon at mga Dinapo family, Salvador Pandi family, mga Pandi family, magandang hapon po sa inyong lahat. So may time kayo, bisita kayo dito sa office. So, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid, no? Marami-rami na po dito, mayroon na po tayong 23 or 19 viewers. So, sa lahat po ng mga listeners po natin dyan sa Amerika, sa United States of America, kay Brother Rolando Gosi sa Hawaii, magandang hapon brother, at kay Brother Nick Kabigting, dyan po sa New York, no? Magandang hapon din, at saka kay Ma'am Rose Kaliha, dyan po sa Jordan, kay Madam Vida Giso sa City of Babylon, at kay Brother Edwin Sabalo dyan po sa may Kingdom Saudi of Arabia. At kay kay Sister Jenny Torres dyan naman po sa may Kingdom Saudi of Arabia. Dito naman po sa Hong Kong, magandang hapon kay Ma'am Imelda Colyado at kasama po si Brother si Julian Hiribisi. Mga Hiribisi family dito sa Malagamot, mga Carion family, Rolida family, Gaplan family, magandang hapon po sa inyong lahat. At maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa, no? Ma'am Diyos Santa Encarnacion, magandang hapon ma'am, from Cavite, no? Magandang hapon, mga daghan-daghan na gid ni sila, no? Ang sabi po ng ibang grupo natin, paabotin natin ng 1 million pastor, no? Yes. Thank God kung makaabot tayo ng 1 million dahil maniwala kayo sa hindi, this is the Lord's doing. Ang Diyos na ngayon, ibinubuhos na po ng Diyos ang kanyang espiritu sa lahat po ng laman sa Pilipinas. Bata, tigulang, bata, matanda, babae o lalaki, binata o dalaga, sila po ay makakita ng mga pangitain, mga naginip ng panaginip, at magapropesiya po ng mga prophecy according to the divine government. Dahil ito na po yung pinaka-good news po natin ngayon. Wala na pong pinakamagandang balita maliban lang sa divino gobyerno ng bansang Pilipinas. At mangyayari talaga yan dahil ito po yung katuparan sa sinasabi ni Jesus, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done here in the Philippines. Sa panahon ni Jesus, here in Israel, kaya lang ipinako siya sa krus, nandito na tayo ngayon sa Pilipinas, here in the Philippines, as it is in heaven. Yung kalooban ng Ama dito sa langit, bumaba dito sa lupa, dahil itong batas ng Diyos, dito ipapatupad natin sa Pilipinas, magiging batas din ito ng buong universe. Okay? Kaya sa mga bisita po natin ngayon na napag-usapan po namin na maraming nag-advocate ng programa ng divine government. Maraming inutusan mula doon kay Adan hanggang ngayon. Maraming inutusan ng divine government as implementer ng divine government. Kaya lang, kahit sa panahon ni Jesus Christ, hindi niya po naipatupad dahil ipinako siya sa cross. Panahon po ni Dr. Jose Rizal, hindi rin niya napatupad dahil pinatay po siya doon sa luneta. Hanggang dumating na po ngayon sa ating time, sa ating turno. At dito na po ngayon mga kapatid, no? Umuusad na po yung leon. Patapos na po yung agila. Okay? Tapos na po yung agila at yung agila matatapos by 2022. Kaya nga palagi nating panawagan, sinasabi sa ating mahal na Pangulo na huwag siyang matakot umalis sa Malacanang by 2022. Yung hindi niya matatapos na mga buaya, tatapusin po yan ng leon. Dahil turno na po ito ng leon na mula po sa Mindanao, lumad ng Mindanao. At ito na po mga kapatid, yung matagal na pong hinihintay ng ating mga katigulangan, ng ating mga ninuno, yung ating mga ancestors na magkakaroon po ng divine government. Maraming mga naniniwala na divine government, Pastor. Yes. Lalo na sa mga spiritual groups. Yes. Kaya lang hindi biblical. Hindi naka-inline sa Biblia. Pero naniniwala sila na yung divine government coming. Kaya lang hindi naka-inline, hindi naka-base sa Biblia. Base lang po sa mga hungihong, sa mga spiritual groups, mga diviners, no? Katong mga manggialamon ng mga tao. Pero wala naka-base. Pero itong divine government po natin ngayon, ito na po yung katumanan sa ginaisulti nila sa una sa mga katigulangan. Pero nagabase ta sa Biblia. Yes, amen. Okay? Amen. Mayroon akong nakausap tong nakarang araw, sabi niya, bakit mo sinasabing
maghahari na po yung divino gobyerno. Matagal pang maghari ang Kristo dahil Antikristo pa muna yung maghari. Okay? Sabi ko, saan mababasa yung Antikristo yung maghari? Ang totoo po, mga kapatid, okay? Ang totoo, mula po nang ipinako nila si Jesus noon sa cross hanggang ngayon, naghahari pa po yung Antikristo. Dahil hanggat hindi pa nakaupo yung divine government ng Diyos, yung divino gobyerno ng hanggang hindi pa yan maipatupad dito sa lupa, ang lahat ngayon na gobyerno, under po yan sa Antichrist dahil hindi pa sila naniniwala sa batas ng Diyos. Yes. Okay? So lahat ng mga leaders, mula doon sa panahon po ng mga Herodes, mula po sa panahon po ng mga Pilato, panahon po ng ipinako nila si Jesus sa krus hanggang ngayon, yung pamumuno, yung sit-up ng pamumuno nila, Antichrist. Bakit? Dahil hindi pa naipatupad yung kalooban ni Christ sa gobyerno. Yes, amen. So, kapag hindi pa naipatupad yung batas ng Diyos, lahat pang mga leader ngayon, supakpagin na sa balaod sa Diyos. Kaya wala pa mang ipatupad. Yes. No? Kahit itong ating saligang batas. Itong saligang batas natin ngayon, 1987 Philippine Constitution, yung batas na pinairal dyan, batas yan, galing yan sa 10 Commandments, from 5 to 10, yun po yung ipinatupad yung sinasabi ni Jesus, love your neighbor as you love yourself. Pero yung love your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul, hindi pa naipatupad. Kaya hindi pa divine yung government dahil hindi pa yun naipatupad. So ang lahat ng mga leader na tumatangging ipatupad yan, they are Antichrist. Kapag sabihin natin Christ, sugo, anointed. Okay? Kapag sabihin natin Kristo, sugo na. Okay? Sugo. Kaya doon na tayo pulo kasugo. Kapag hindi pa naipatupad sa gobyerno yung mga pulo kasugo na yan, ang mga nagpatupad diha, supak ni Kristo. Yes, amen. Unay klarong definition sa Antichrist. Amen. Unay klarong definition sa Antichrist. Kasi yung alam ng kasi lang Antichrist, yung sinasabi ni Juan na hindi maniniwala na si Jesus gipanganak sa tao, Yes. Antikristo. Mo lang tong description ni Juan. Okay, sa 1 John o 2 John nga, yung Antichrist daw, yung hindi naniniwala na si Jesus ipinanganak sa laman. Yes. Totoo yun. Sila yung Hudiyo dahil hindi sila naniniwala na yung Emmanuel gipanganak sa lawas ni Jesus. Yes. They are the Antichrist. Dahil supak sila kay Jesus nga mahimo nilang hari. Kaya kung tanongin po nila kung sino po yung bansa na Antichrist, hindi po yan Roma, hindi po Pilipinas, Israel. Dahil doon po pinatay si Jesus na Kristo. Hindi po Pilipinas yung pumatay kay Kristo, yung Israel po. Hindi po rin Roma yung pumatay kay Jesus dahil si Pilato man gani, niingon siya nga, wala akong nakitang kasalanan sa taong ito. No? Wala akong nakitang sala. Manghunaw na lang ko, kaya wala ko siya nakitang sala. Naghugas kamay na lang si Pilato dahil alam niyang walang kasalanan si Jesus. Bakit siya papatayin? Wala siyang kasalanan, pero yung nagpursige na patayin po si Jesus, yung mga Hudiyo. So yung Antichrist, yun po yung mga Hudiyo. Kaya nga sinabi po ng mga ni Pilato, yung ating batas, every year may pakakawalan po tayong kriminal. So anong gusto niyo? Pakawalan ko po si Jesus? O patayin? Sabi ng mga tao, mga Hudiyo nagsinggit, ilansang siya sa krus, ipako siya sa krus. Buhi si Barabas, pero kini ilansang sa krus. Ang iyang dugo ipaningil sa among mga kaliwatan. Yes. Kung titingnan po natin noon pa man hanggang ngayon, mas pinili po ng mga tao yung kriminal kaysa kay Jesus. Mas gipili po nila si Barabas na kriminal na pakawalan kaysa si Jesus na walang kasalanan. Reality karon mas pilion pa sa mga Pilipino ni mga politikong may daghang kaso kaysa mga bukutan. Kaya walang divine leader. Oh. Kaya walang divine leader sa ating gobyerno dahil mas pinili pa po ng mga Pilipino yung mga leader sa gobyerno na may maraming mga kaso patong-patong. No? Bisan dito sa prison, pwede pa makahimo og balaod. Mas pinili, kagaya po yan sa panahon ng mga Hudiyo. Bakit po? History repeats itself. Dahil tayong Pilipinas ang continuation ng Israel. Kung anong customary din nila doon, ma-apply po nato sa Pilipinas. Kaya kita man ang ilang kaliwatan.
sila man ang atong kagikan sa Israel. Kaya sinabi ni Pilato, wala ako nakitang kasalanan nito. Si Pilato o sa Romano nga gobernador. Pero ingon siya, sige, ingon ang mga Hudiyo, ilansang siya sa krus, ipako siya sa krus. Yung kanyang dugo, isisingilin po sa aming mga anak. Di natuman po yung dugo ni Jesus na nag-agas doon sa krus. Gipaningil sa mga kaliwatan niya itong mga Hudiyong dagko nga nagpalansang kay Jesus sa krus. Motong panahon ni Hitler. Katong 6 million, more than 6 million ka mga Hudiyo nga gipamatay. Moto'y kaliwat sa mga Hudiyong nagpalansang kay Jesus sa krus. Kaingon man sila, ipaningil ang dugo niya ng tawana sa mga kaliwatan. Di gigamit sa Diyos si Hitler aron singlon tong mga kaliwatan to. Okay? So magandang hapon kay Karadyaw na hapon, Pastor. Magandang hapon, ma'am, no? Kay Ma'am Disa, taga Surigao. No, declaring divine government in 2020. Yes, magandang hapon po. At kay Ma'am Emily Iringan Pamitan, no? Diyan po sa may Taiwan. Magandang hapon, madam. At kay Noel Valdez Wakat, no? Divine government will be implemented on the second coming of the Lord Jesus Christ. Okay? Well, totoo po yan, brother. Pero ang tanong lang dyan, kailan dumating yung second coming? Dahil sa Pilipinas, hindi po babalik ang Kristo. Okay? Sa Pilipinas, sa lahat po ng Pilipino, walang Kristong babalik sa Pilipinas dahil hindi niya tayo iniwan. Kung mayroong babalikan, yung iniwan. Ang Pilipinas po, hindi iniwan ni Kristo. Yung Israel, ang kanyang iniwan. Kaya nga, ipinako siya sa cross dahil hindi siya nila tinanggap. Kaya iniwan niya po yung Israel. So sila ngayon yung naghintay na babalikan. Pero tayong Pilipinas, hindi tayo babalikan ni Kristo dahil mula nang siya umalis doon sa Israel, nandito na po siya sa ating bansa. Kulang na lang po yung kanyang paghubog sa kanyang kaharian. Amen. Di ba? Muna nga sabi nila, walang second coming of Christ dito sa Pilipinas dahil noon pa man nandito na siya eh. Hindi niya tayo iniwan. Kaya nga sabi ni Jesus, 2 or 3 gathered in my name, I will be in their midst. Tayo ngayon, ilan tayo ngayon? 5. Sobra tayo sa 3. Do you think wala dito si Kristo? Yes. Nandito si Kristo. Kung nandito siya, bakit pa siya babalik? Kung nandito siya, bakit pa siya babalik? Kung si Kristo nasa puso mo, bakit pa siya babalik? No? Bakit? Unsa man ka si Kristo, kuan lang kanang usa ka tawo nga mubalik, ano sa mubalik? Hindi. Ang Diyos is universal. Yes. God is omnipresent. God is omnipresent. Omniscient, omnipresent, and then omnipotent. Yes. God is everywhere. God is all-powerful God. Ang Diyos ay nakakaalam lahat. Hindi lang baga kung nandito tayo sa Pilipinas, nandito, wala na doon sa Amerika. Lahat po ng bansa, nandoon ang Diyos. Kaya lang, sa mga bansa na hindi kumikilala sa Diyos, nandyan lang ang Diyos sa kanila. Kaya lang hindi nila kinikilala. Yes. Kagaya yan sa panahon ni Jesus, nung sila'y nakasakay sa bangka, papunta doon sa kabilang dako, no, kabilang banger o kabilang bayan. Nagsakay sila bangka, pag-abot sa tunga-tunga, grabing bagyo, no? Grabing mga hangin or huros hangin nga niabot sa ilaha. Nagpanik ang mga disipulo. Ay mga matay na sila. Nagpanik. Huna-huna sa mga tao. Mga matay tayo ni Pedro, Juan. Nya, kung saan naman lang nato ni. Nakarealize man sila nga si Jesus kauban din nila. Natulog. Okay? Na-realize na, kasama pala natin si Jesus. Nandoon natulog. Bakit hindi natin gisingin? Ginising ngayon si Jesus. Nang ginising nila si Jesus, sinabi, Jesus, gumising ka, mamamatay na tayo, malulunod na tayo. Sabi ni Jesus, ano bang kaguluhan dito? No? Ano bang kaguluhan dito? Inisturbo yung tulog ko. So, sinabihan ni Jesus yung malakas na hangin, malakas na alon, at biglang nagkalm. No? Yung kanta na, and I will be still, know you are God. Gano'n lang po ba? When the oceans rise and roar, and the thunders roar, ang Diyos is nandyan lang. Kaya niyang palurangon ang tanan.
Nang na-realize po nila, kasama po nila si Jesus. Gipadlong ni Jesus. Sabi niya, oops, hangin. Tama na, stop. Parang gano'n ba? No? Parang yun ba, stop. So sabi niya, stop, hangin. Stop, bagyo. Stop, balod. Dito nila na-realize, sinong taong to? No? Akala nila si Jesus, ordinaryo lang. Ang akala nila kay Jesus, ordinaryo lang. Hindi nila alam, yung hinihintay nilang Emmanuel, nandoon na kay Jesus. Hindi nila alam na yung Emmanuel is God is with us. Every time na kasama po nila si Jesus, nandoon ang Diyos kasama nila. Dahil yung Emmanuel nandoon sa katawan ni Jesus. Kaya si Jesus hindi lang siya ordinaryo. No? Doon ay tao nga tao ra. Pero doon ay tao nga sobra pa po sa tao. Ordinaryo. Dili ordinaryo. Doon ay tao nga tao ra po. Doon na po yung tao nga sobra po sa tao. Na po'y tama orasyon manulunda mo ban gani nga kung dunay mangayo og kini tubig sa imong balay ayaw gid hikaw og paino kay basig manulunda to, no, basig espiritu to nga sa mga anghel nga gisugo dito mo nang ingon ni Jesus, giuhaw ako inyo kong gipainom, gigutom ko inyo kong gipakaon, napriso ko inyo kong gibisita, na nagkasakit ko inyo kong gitambalan. Ingon ang mga tao, ano sa man ni nahitabo sa inyo? Ginoo, wala man mi kabalong, ikaw gigutom, ikaw pamangani nagpakaon og tag 5,000 ka tao. Wala man mi kabalong, ikaw na priso or ikaw nagkasakit. Ingon si Jesus, kung inyo ning gihimo sa pinakaubos nako mga igsoon, gihimo ninyo kanako. Wow. Diba? Ganun lang po mga kapatid. Kaya the second coming of Christ, hindi po yan totoo mga kapatid. Sa Pilipinas, hindi po yan applicable yung second coming of Christ. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po yung totoo. Hindi po applicable yung second coming of Christ dahil hindi tayo iniwan ni Kristo sa Pilipinas. Nandito siya, yung iniwan niya na bansa Israel. Kaya nga, basahin niya natin dito sa Matthew chapter 23, verse 37. Ito po yung pagkasabi ni Jesus. Dahil hindi siya tinanggap, itinakpil siya. Pasensya muna sa mga Tagalog dyan, hahaluan ko muna ito ng Bisaya, no? Kahit mahirapan tayo sa kalisod dito. Ma'am Judith Almister, magandang hapon po ma'am dyan po sa may yung ating regional leader po dyan sa Car region, no? Sa region po ni Father Balwig. No, dahil si Father Balwig, siya po yung humingi ng region na yan. Cordillera region. Dahil si Father Balwig, isang pari na nag-rebel sa government. Yun din yung history ni Manasseh. Yung Israel is 12 tribes, 12 provinces lang. Pero yung si Manasseh, na kapatid ni Ephraim, na anak ni Jose, naghingi din ng isang region. Si Manasseh ay isang pari, naghingi ng isang region, kaya yung Israel from 12 regions nagiging 13 provinces noon. Dahil mayroong isang pare na si Manasseh na humingi ng isang teritoryo. Dito naman sa Pilipinas, original, 12 regions lang po yung Pilipinas. Yun po yung indikasyon na itong Pilipinas ay lupa ng Israel, 12 tribes. Pero mayroong isang pare na si Father Balwig humingi ng isang region, kaya nagkakaroon ng Car region. Yes. Cordillera Autonomous Region. So, yung ating mga ninuno dyan, magandang hapon, kaya totoo po yung Car region dahil yan po yung region ni Dato Ipugao. Okay? Si Dato Ipugao, yung unang taong pinadala ng Diyos dito sa ating bansa. Si Dato Ipugao yun. 700 AD from Israel. They are the wandering Jews, mga kapatid. Kaya, kung mayroong rice terraces sa Ipugao, yan po yung gawa ng mga anak ng Diyos galing sa China. Dahil yung China, yung may unang rice terraces. Yung mga anak ng Diyos na pinapatay doon sa Israel, napadpad sa China. Pagdating nila sa China, yung China, that time civilized country na po sila. Sila yung nangungunang gumawa ng basakan, taltalon or rice terraces doon po sa ibabaw ng buntod. Ibabaw po ng bundok. Sa ibabaw po ng bundok, mga kapatid. Yun po yung trabaho nila ng mga insect that time. So, itong mga anak ng Diyos, mula Israel, napadpad doon, nagiging katulong sila. Nagtago-tago sila kasi ayaw silang masundan ng mga
mga Hudyo, kapwa nilang Hudyo, dahil papatayin sila eh. So doon sila nagtago-tago, mga kapatid. Hanggang marunong na silang gumawa ng farm doon sa bundok. Pero hindi China yung piniling bansa na pinagpalitan po ng kaharian ng Diyos. Nasa malayong silangan pa. So kinakailangan itong mga anak ng Diyos sa China, umalis doon sa China, papuntang silangan. Pagdating po nila doon sa Far East, sa silangan pa, nakita nila yung pinakamataas na bundok. Connected po ang China at saka Ifugao sa pamamagitan po ng ice. So doon sila naglalakad ibabaw ng ice. Pagdating po nila doon sa bundok na yun, gikultivate po nila, gikultivate. Kung anong ginawa nilang trabaho doon sa China, yan din yung ginawa nila dyan sa Ifugao. Kaya nagkaroon ng rice terraces dyan. So yan po yung gawa ng mga anak ng Diyos. Yes, amen. Kaya sakto ra pod nga si Father Balwig from the tribe of Jose. Okay? Anak ni Jose. Kaya itong mga Ifugao, sila mo'y kinamabulangang tribo sa Pilipinas. Itong mga Igorot. No? Sila mo'y kinamabulangang lumad sa Pilipinas. Kaya sa mga anak ni Jacob, yung panganay na anak ni Jacob, si Ruben. Okay? Si Ruben. Kaya lang, si Ruben, yung asawa ng kanyang ama, inakyat niya. Yan gikamang. So, yung asawa ng ama, yung isa sa mga asawa ni Jacob, ito namang panganay na si Ruben, iyang gikamang. Kaya ang ama nagalit kay Ruben. Sabi ng ama, hindi ka na magiging panganay. Si Jose na, kapalit mo na magiging panganay. Yes. Kaya yung Ifugao, panganay yan. No? Panganay yan na tribo sa buong Pilipinas. Para po sa mga kaalaman po ng mga indigenous people, Ifugao po, Igorot po yung panganay. Dito, pangalawa yung Aita. Okay? Sila po yung pangalawa. Pangatlo, itong Subano. Yes. Ito po yung pangatlong mga anak ng Diyos. Nandito po, Subano po ito si Engineer Dennis Durias. Yeah. No? From Zamboanga del Sur. Pagadian. No? At mapalad po tayo na bisita po natin. At si Pastor Boy, taga-Kaulo. Taga-Kaulo. Tapos na po yung Taga-Ilog. Okay, yung Tagalog. Kaya nawala yung I sa Taga-Ilog, nagiging Tagalog. Pangalawa, Taga-Suba. So, nagiging Subano. Ngayon, Taga-Kaulo. Kaulo. Saan ang Taga-Kaulo? Nandito po sa Southern Mindanao. Kaya yung bisita po natin, si Pastor Boy, Taga-Kaulo po ito. Yes. Meaning, Taga-Kauluhan ba? Uluhang tubig. Yung doon po, kung saan galing po yung tubig na yun, yung source of water nandoon po. Yun po yung Taga-Kauluhan. Mga ng mga tao na nagpuyo dito ibabaw sa idim. Yes. Pasuba nga nagpatubig sa tanaman sa Eden, pero usalay source ato. Mo ti gitawag nga kauluhan. Kaulo. Mo ti Taga-Kaulo mo ina mayo. Right. Yung mapalad tayo mapapalad ako pastor kasi Mapalad ka. nailalim ako ng Taga-Kaulo tribe. Asa Taga-Kaulo ka eh. Kaya yun po yung ibig sabihin, yung apat na rivers, yung Gison, Pihon, Gison, yung Hidikil, Pison, Gihon, at saka Euphrates, 4 rivers po yun. Lahat po yun, papunta po yun doon sa Garden of Eden. Yes. Isa lang po yung ano nila, kumbaga, murag bangkaw ba? No? Bangkaw nga, murag tinidor. Isa lang ka source. Isa lang ka source, pero upat ang sanga. Yung sanga, yung ulo na, yung source na yun, yung tinatawag na kaulo. Kauluhan. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, pagdating po ng Divine Government of the Philippines, yung Malacanang, dito na po yan sa Mindanao. Hallelujah. Ito na po yung Mindanao, yung magiging kauluhan. Okay? Ngayon, tayo ngayon ang Katiilan, no? Katiil, nara diri sa may Oriental. Tayo ngayon ang nasa Tiilan. Kay ulo man ang Luzon. So tayo ngayon ang nasa Tiilan, Mindanao. Pero ang mubarog, dili ang ulo. Tiil ang mubarog. So kaya ang magpabarog sa divine government from Mindanao. Pag mabarog na ang divine government mula Mindanao, mga kapatid, magiging kauluhan na siya. Yes. Dahil
Mindanao is the land of promise. Lahat ng promise ng Diyos, tutuparin po ng Diyos yan. Lahat ng mga promise ng Diyos sa kanyang mga anak, tutuparin ng Diyos. Pero magsisimula yung promise na yan sa Mindanao, yung tagapagtupad ng promise na yan from the land of promise, Mindanao. Kaya nga si PRRD, he is the first president from Mindanao, the land of promise. Itong kasunod po niya na magiging hari po, hindi presidente yung titulo niya, hindi presidente yung titulo niya, hindi pangulo yung titulo niya, hari na po. By 2022, hari na po yung kanyang titulo dahil itong Pilipinas ay kaharian ng Diyos. Amen. Dito po sa Pilipinas, ang trono ng Diyos na hindi na po Israel. Nasa Israel sana noon kung tinanggap nila si Jesus na magiging hari nila sa Israel. Kaya lang hindi nila tinanggap at ipinako nila sa krus. Kaya ito yung sinasabi ni Jesus. Bago pa siya ipinako, ito yung sinabi niya. Sabi niya, 37. O Jerusalem, Jerusalem, sabi niya, nga nagapatay sa mga propita o nagabato sa mga sinugo nganha kanimo sa makadaghan gipangandoy ko ang pagtigop unta sa imong mga anak maingon sa himungaan. So kung titingnan po natin yung Jerusalem na iniwan ni Jesus, they are criminal. Pinapatay nila yung propita, ginabato nila yung sugo ng Diyos. Kriminal sila eh. Ang sambingay dito, mayroong isang ama na mayroon po siyang farm, mayroong siyang mga tinant. Ang sabi ng ama, yung may-ari ng farm na yon, sabi niya sa kanyang mga alagad, pumunta kayo doon sa aking mga tinant, kunin yung bahin. Kuhanin yung bahin. Pero sabi po ng mga tenant doon, yung mga farmers, patayin natin ito. Hindi tayo magbigay ng ng share. Patayin natin. Pangalawa, nagpadala na naman yung may-ari ng kanyang mga alagad upang kunin po yung share doon. Ang sinabi naman ng mga tenant ng mga farmers, patayin natin ito. Hindi tayo magbigay ng share. Ngayon, last na pinadala ng ama, yung kanyang anak. Sabi ng ama, ito magbibigay talaga sila ng share sa akin dahil anak mo na yung ipapadala ko. Sabi po ng mga tenant doon, mga farmers, ipinadala niya ang kanyang anak. At ito yung tagapagmana. Kung ating papatayin itong anak na ito, magiging wala na siyang tagapagmana. Yun po yung sambingay, yun po yung parables. Ipinadala ng Diyos yung kanyang mga propeta mula kay Moses, Elias, kay Samuel, si Jeremias, si Isaiah, si Ezekiel, si Daniel, lahat po ng major and minor prophets, pinadala po ng Diyos doon sa Israel upang upang warningan sila na mayroong coming na Mesiyas. Pero anong ginawa nila sa kanila mga propeta? Ginawa nila kay Jeremiah, gikulong, gibutangan o kining yugo, gipalakaw-lakaw. Ganun po ka mga tuso yung Jerusalem. Pinapatay nila yung pinapadala ng Diyos na propeta. Hanggang last na pinapadala ng ama, yung kanyang bugtong na anak. Expected ng ama na itong kanyang anak, kanilang tuhuan, kanilang paniniwalaan. Pero anong ginawa nila sa anak ng Diyos na pinadalan doon, na yun po si Jesus, ipinako nila sa krus. Yes. Kaya sabi ni Jesus, sabi niya, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sugo. Ilang beses po niyang nagparaya si Jesus. Pero hindi nila kinakaawaan si Jesus, mga kapatid. Pinatay nila. Kaya yung Jerusalem, yun po yung kriminal. Yun po yung Antichrist. Basahin nga natin dito. Jeremiah chapter 4 verse 14. O Jerusalem, O Jerusalem, hugasan mo ang iyong puso sa kasamaan upang ikaw ay maligtas. Hanggat kailan titigil sa loob mo ang iyong mga masasamang pag-iisip. Hindi ito literal na lugar na Jerusalem. Ito po yung mga taong nakatira doon sa loob ng Jerusalem. Mga tao po ito. Mga Hudiyo po na nakatira doon sa siyudad ng Jerusalem, sa buong lugar ng Jerusalem. Tintukoy po dito na hugasan mo ang iyong puso, mga tao to na Jerusalem, mga Hudiyo.
Dahil sila po yung pumapatay sa mga propeta. Kaya nga pagdating dito sa Mateo, nang bago ipinako nila si Jesus sa cross, sinabi na po ni Jesus, may prediction na po si Jesus sa kanila. Sabi po niya dito, Tagalog, basahin natin sa Tagalog kasi Bisaya ito hindi ko maintindihan yung Bisaya dahil marami ng mga Tagalog diyan naghihintay sa ating Tagalogin natin. Kasi wala nang nag-react from Luzon, no? Wala nang nag-react from Luzon, baka hindi na po nila naintindihan kasi nagbisaya na tayo. Yan kasi yung hirap sa inyo diyan sa Luzon eh. Lisod sa amo sa Bisaya. No? Ang hirap sa inyo, lisod sa amin. 37, sabi niya sa Tagalog. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at pumabato sa mga sinusugo sa kaniya, makailang iniibig kong tipunin ang inyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kaniyang mga sisiyo sa ilalim ng kaniyang mga pakpak. Ay, ayaw kayo, narito ang inyong bahay ay iniiwan sa inyong wasak, sapagkat sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay hindi na ninyo ako makikita hanggang sa inyong sasabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Yun na po yung dahilan na wala po ng Kristo na doon sa Jerusalem. Hanggang ngayon, hinihintay nila na yung Kristo babalik doon sa Jerusalem dahil iniwan po sila. Pero tayong Pilipino, hindi tayo iniwan ni Kristo. Dahil mula po nang ipinako siya sa krus, nandito na po siya sa Pilipinas. Wala pang tao dito, wala pang discovery dito. Ang Diyos nandito na. Mula pa noon sa ipanahon ni Isaias. Kaya nga sinasabi ni Isaias, chapter 24, okay, verse 14, verse 15 mga kapatid, wala pa si Jesus ha. Sinabi na ni Isaias, propeta Isaias, sabi niya dito, 15, kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Okay? Yes. Ang Panginoon sa silanganan. Ang Israel, hindi po yun silangan. Gitnang silangan po ang Israel. Middle East. Pero ang Pilipinas, Far East. Okay? Kaya sinabi niya, kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatuwid bagay, ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos sa Israel, sa mga pulo ng dagat. Kaya wala na po ang Diyos doon sa Israel. Iniwan na po niya. Hindi na po Jerusalem ang trono ng Diyos. Pilipinas na po ang trono ng Diyos. Yes, kaya amen. hindi niya tayo iniwan. Hindi niya tayo babalikan. Nandito na po siya. Kulang na lang yung right time sa pag-upo na niya sa kanyang gobyerno. Kaya itong divine government of the Philippines, ito po yung sistema ng gobyerno na kanyang uupuan. Amen. Amen. Kaya hanggat hindi pa makahari si Kristo sa kanyang gobyerno, yung lahat na naghahari ngayon, they are antichrist. Yes. Amen. Yan po yung totoo. Hanggat hindi pa nakahari yung totoong Kristo sa kanyang bayan, sa kanyang bansa, sa kanyang gobyerno, ang lahat ng namumuno, antichrist. Dahil hindi pa naipatupad yung Ten Commandments. Yes. Amen. Amen. Yung sugo, no? Ang Kristo sugo. Huwag mo na'y pulo ka sugo ipatupad sa atong gobyerno. Ang gipatupad lang diha karon ka ng 5 hangtod sa pulo. Love your neighbor as you love yourself. Kaya lang ngayon, na-distort. Instead na love your neighbor, naging rob your neighbor. No? Robbery, kawatan. Imbes higugmaon nimo ang imong isig katao, gikawatan ninon. Yes. No? Kung ang atong mga political leaders na higugma sa ilang kababayan, dili nila hilabtan ang kaban ng bayan. That is the reality. If they love us, our leaders, neighbor nila tayo, kita nila isig katao eh. No? Ang sininga, yung ibig sabihin niya, yung love your neighbor, hindi ibig sabihin na kami ni Pastor Boy, kami lang po yung kapitbahay. Eh yung mga taga doon, hindi ko na kapitbahay yon. Hindi po yan yung ibig sabihin ng neighbor. Kapwa mo, ako, ikaw, yung asawa mo, yung anak mo, neighbor mo yan. Yung pamilya mo, neighbor mo yan. Kaya kailangan mahalin mo yan. No? Dahil kagaya sa pagmahal mo sa iyong sarili. No? Ingon po doon sa ban, kapwa, hayahay. Pastor Iser Ulubala, magandang hapon. At kay Madam Esther Martinez, magandang hapon po from Dasmariñas, Cavite. At kay Pastor Ulysses Ampon. No? Pastor, magandang hapon. At kay Brother Jill Daguman. No? At running pastors. Uy,
No, mayroon palang running pastors no nanonood sa atin. Yes. No, dagan gid mo kay kasi gukurong sa kuwa. dagan kay gukurong kag kuwa. Takbo ka ng takbo. Pagdating sa dulo, akala mo nakarating ka na sa finishing line at the end pala hinahabol ka na ng kuwa, no? Brother Ambrosio, magandang hapon, bro. No, salamat sa pagtanaw. At okay, ito po. No, so ganito po. Hindi tayong Pilipino ha. Exclusive 'yan sa Pilipino. Pero yung ibang bansa, China, Amerika, or kung ini-expect nila na babalikan po sila ni Kristo, sa kanila lang po yun. Pero tayong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, hindi tayo babalikan ni Kristo dahil nandito na siya. Hindi niya tayo kailanman iniwan. Yung iniwan niya lang Israel. Yan po yung totoo. Okay, yan po yung realidad. Nandito po yan. No? Kung inisip mong tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior sa puso mo, nandiyan na siya sa puso mo, bakit pa siya babalik? Ibig bang sabihin, nang tinanggap mo siya, umalis na siya agad. Tapos hintay ka na lang kanyang pagbalik. Hindi po ganyan. Nandito na siya. Kulang na lang yung recognition niya. Kagaya nga, sinong sinabi ko, nang gipukaw nila, no? Ginising nila si Jesus doon, nakahiga doon sa gilid ng bangka nila, ng kanilang sakayan. Nagtaka sila, sinong taong to na kaya niyang pahintuin ng hangin? Kaya niyang pahintuin yung mga malalaking alon. No? Kaya niyang inon mga stop. No? Nagtaka sila. Pero hindi na alam na yun pala yung Emmanuel. Yes. God is with them. No? God is with us. God is with them. Kasama po nila yung Diyos. Kaya, dito sa Pilipinas, nandito na po yung Diyos. Yung kulang na lang, yung recognition niya. Yes. Kagaya po kay Jesus, hinayaan po nila, no? Hinayaan po ng Diyos na sila'y gibanda-banda sa mga balon. Hanggat nare-recognize nila, uy, kasama pala natin si Jesus. Kulang lang recognition. Amen. Amen. Recognition sa kanyang presensya, nakasama pala nila. Nandito po ang Diyos sa Pilipinas, kagaya po ng sinasabi ni Isaias. Kung sabihin nating Far East, no, malayong silangan, maraming bansa sa malayong silangan, China, Indonesia, Malaysia, Pilipinas at Japan. Malayong silangan po yan. Pero itong 5, pagdating sa China, sinong sinasamba nila? Pagdating sa Japan, sinong sinasamba nila? Pagdating sa Indonesia, sinong sinasamba nila? Pagdating dito sa Malaysia, sinong sinasamba nila? Pagdating sa Pilipinas, sino yung sinasamba nila? Yung Diyos sa Israel. Yes. Amen. Kaya sa lahat ng mga bansa sa Far East, Pilipinas po yung nanalo. Kung baga sa contest, Pilipinas po yung nanalo. The only one, the big one, Amen. Pilipinas po. Sa lahat po ng bansa sa buong mundo, tayong Pilipinas, tayong Pilipino, ang pinili, nagwagi sa paligsahan ng Diyos. Yes. Kaya ang kulang na lang, yung full implementation po ng kanyang batas. Yung thy kingdom come, thy will be done. Yan na lang po yung kulang. Kaya, Amen. nandito na po yung Diyos sa Pilipinas. Yung kulang na lang, recognition po ng kanyang batas. Amen. Yan na lang Amen. yung kulang. Amen. Kaya nandito na po siya. Kaya itong Israel, Jerusalem, hanggang ngayon, naghihintay pa sila ng Mesiyas. Pag malaman po ng Israel na nandito na pala yung Kristo maghari sa Pilipinas, magtiabaw na sa tumang pagbasol. Magsisisi yan sila. Saka pa yan sila magsisisi. No? Yung sinabi ng Biblia, hanggat na hindi magsisisi yung Israel, hindi sila kaawaan ng Diyos. Pag makikita nila na itong Pilipinas pala yung piniling bansa ng Diyos, nandito pala yung Kristo, makikilala sa Pilipinas dahil yung pagbabalik po, paghahari po ng anak ng tao, matod pa sa Biblia, from Sidlakan to Kasadpan, from east to west. Yes. Kaya dito po siya makikilala sa Pilipinas at nang malaman po yan ng mga Hudiyo, ng mga Hudiyong gagmay, Hudiyong dagko, magbasol sila sa tumang pagbasol. Ug nangandoy sila, matumpahan sila dito. Wala na, tapos na yung turno nila. Yes. No? Amen. Panahon lang po yan. Kaya nga sabi ni Ernie Baron, ang lagay ng ating panahon. Sabi naman ng isa ni yung bago, pumalit, wither lang.
No? Wither-wither lang. Yung panahon, ang lagay ng panahon ngayon, wither-wither lang. Kaya nga, ngayon, 2022, turno na po yan ng Leon. Tapos na po yung turno ng Agila. Matatapos po yung termino po ni PRRD by 2021, by 2022. Ilang tulog na lang, ilang buwan na lang mga kapatid. 2022 na. Kaya nga, palagi kong sinasabi, walang eleksyon na mangyayari. Walang eleksyon na mangyayari by 2022 dahil mayroong pinili na po ang Diyos. Dahil itong eleksyon na ito po yung pagpipili ng mga tao kung sino yung mananalo. Humanly, paraan sa pagpili. Pero ang Diyos mayroon na siyang pinili. Kaya nga si David, pinili na niya habang si Saul ay hari pa doon sa Israel. Si David, pinahira na ng langis, naka-reserve na po yan. Pag matapos na po yung termino ni Saul, naka-reserve na po si David. Yes, okay? amen. Naka-reserve na po si David. Kaya, itong Pangulo po natin ngayon, si PRRD, from 2016 hanggang 2022, mayroon na pong naka-reserve na papalit sa kanya. Hindi po yan pinili ng politiko, hindi po yan pinili ng partido, hindi po yan pinili niya, hindi po yan ini-endorso, kundi ang Diyos po yung nag-endorse niyan. Ang kulang na lang po mga kapatid, yung pagpahid ng langis ng Diyos sa kanyang pinili upang makikilala na po natin kung sino si Haring David na maghahari dito sa bansang Pilipinas. Amen. Kaya 2022, kaharian na po ito ng Diyos ang Pilipinas. Hindi na kaharian ng korupsyon. Hindi na kaharian ng drug lords. Hindi na kaharian ito ng mga anak ng, sabi pa nila, anak ng titing. No? Kaharian na po ito ng mga anak ng Diyos. Totoong mga anak ng Diyos. Amen. No? Hindi na po kaharian na ito ng anak ng, duhara ng anak duharay amahan. Ingon si Jesus, tinuod. Anak mo sa inyong amahan, nga mao ang yawa. Yes. Sabi ng mga Hudyo, hindi kami pinaangkan, amahan na po si Abraham. Sabi ni Jesus, kung si Abraham ang inyong ama, dapat minahal niyo sana ako. Kung si Abraham ang inyong ama, dapat tinanggap niyo sana ako, na ako yung maghari sa inyo. Pero ang inyong ama, mayroon kayong totoong ama. Sabi nila, hindi kami po pinaangkan. No? Hindi kami anak sa liking kawayan. Sabi niya, mayroon kayong ama. Si Satanas, yung Diablo. Dahil mula pa sa simula, siya po ay nagsisinungaling na. Kaya in the absence of the spirit of truth, yung spirit of lies po, yung papalit. Amen. Kaya dito po ngayon sa ating gobyerno, ito na po yung panahon. Lilinisin na po ito ng Diyos. Maniwala kayo sa hindi, lilinisin na po ito ng Diyos. Sabi, mayroong nagtawag sa akin, Pastor, sa bakit mo sinabi na walang eleksyon? By ngayong next week, filing of COC na. No problem. Kahit mayroong COC na po sila, mayroong naka-prepare na po yung filing of COC. Dahil dyan po yung babasihan ng Diyos. Kung sino yung malalagas. Ngayon, hindi pa kasi pwedeng mag-judge ang Diyos ngayon kung sino malalagas kasi wala pang official. Di ba? Wala pang official. Hindi natin pwedeng sabihin, ikaw, di ka makakuan kay wala pa man si official, wala pa man siya official sa COMELEC. Once na itong lahat magiging official na po yan sila sa COMELEC after COC nila. Diyan natin makikita kung sinong malalagas niya. Dahil ipapakita talaga ng Diyos na nandito siya sa Pilipinas, na kaya niyang baguhin ang lahat in the twinkling of an eye. Kaya niyang baguhin itong lahat. Kaya niyang baguhin ang pag-iisip ng mga leader. Kaya niyang baguhin ang pag-iisip ng mga leaders po natin. Kahit tayo mga religious leaders, kayang baguhin ng Diyos. Kaya nga sinasabi ng Diyos kay Moses, Moses, punta ka doon kay Paraon. Sabihin mo kay Paraon, kinakailangan na lalabas na kami dito at pupunta na po kami doon sa lupang pangako ng aming Ama. Lupang pangako ni Jehovah sa aming Ama kay Abraham, Isaac at Jacob. Kailangan, Haring Paraon, palabasin mo na kami. Yun po yung sinabi ng Diyos. Sabi niya kay Moses, puntahan mo doon si Paraon. Pero anong sabi ng Diyos? Patitigasin ko rin yung puso ni Paraon para hindi siya papayag. Kaya mo yan? Sabi ng Diyos kay Moses, puntahan mo si Paraon, sabihin mo, lalabas na kami. Pero patitigasin ko din yung puso ni Paraon para hindi siya papayag. Gidrama sa Diyos! Gidrama sa Diyos, mga kapatid.
Ito by 2022. Kaya po yan. Ngayong October, pwede po yan gawin ng Diyos, mga kapatid. Sino po dito, official, ilang kandidato ang tatakbo ng pagkapangulo? Okay, ito official na kasi registered na sa COC. Diyan pa, mga kapatid, magsisimula yung kababalaghan na gagawin po ng Diyos. This is the Lord's doing. Kaya nga sinasabi palagi ni David. Sabi niya kay Goliath, ikaw mianhi sa pinaagi sa imong bangkaw o espada. Apan ako makig-away kanimo dili sa ngalan sa espada o sa bangkaw. Apan ako makig-away kanimo sa ngalan sa Diyos nga si Jehovah dinhi sa Israel. Ipapakita ko na mayroong Diyos dito sa Israel. Yes, amen. Dito rin sa Pilipinas, ipapakita ni Haring David na may Diyos na dito sa Pilipinas na handang maghari sa kanyang kapanahunan. At yung kapanahunan na po ng Diyos by 2022. Tapos na po yung people's choice. Tapos na po yung political will. Nandito na po tayo sa God's will and God's choice, mga kapatid. Amen. Tapos na yung people's choice. Si Haring Saul, people's choice. Si PRRD, people's choice. Maniwala kayo sa hindi. Halos lahat ng mga pastor noong 2016 naniniwala kay mahal na Pangulong Presidente Rodrigo Roa na siya po yung kasulbaran, kalutasan sa lahat ng problema sa bansang Pilipinas. People's choice po siya. Si Haring Saul, people's choice. Pero mayroong naka-reserve na God's choice. Yes. Yung hindi matatapos po ni mahal na Pangulong Duterte by 2022, tatapusin po ng kapalit niya. Kaya, hindi po ito kaaway ng ating Pangulo. No? Si mahal na Pangulong Duterte, siya po yung agila. At yung papalit sa kanya, leon, hindi po yan sila magkaaway. Yung agila, hindi po niya mapenetrate yung buhaya. Yung hindi matatapos ng agila ang mga buhaya, tatapusin po yan ng leon dahil ang leon nasa ground. Gumagapang na po yung leon. Yes. Kaya nakabiyahe na po yung DGP papuntang Malacanang. Patapos na po yung biyaheng Duterte. Okay? Patapos na po yung biyaheng Duterte. Nakaturno na po yung biyaheng DGP. Yung driver natin, Leon. Yung advance party natin. Yung espiritu ng katotohanan. Yes. Noon ay nag-andam na karon sa dalan nga maagian from Mindanao to Luzon. Amen. Mura nagmagnet. Once na itong mga sasakyan po ng DGP, makikita po ng mga tao papunta doon. Parang ano yan, suyo po na. Higupon sa magnet dahil yung espiritu ng Diyos, magnet yan. Yes. Amen. Magnet yan, mga kapatid. Walang administration, walang opposition dyan na hindi masuyop. Dili mamagnet. Kaya nga, sinasabi natin sa ating mga leaders mula Luzon, Visayas, Mindanao, hindi na kailangan mag-listing kayo ng pangalan ng mga tao dyan, magbarangay-barangay pa kayo. Unsa man ka, dilawan ka, dili ka pwede malista. Dili unsa man ka, putian ka or pulahan ka, or unsa man ka, administration ka or opposition, dili ka pwede malista. Wala po, hindi po yan mangyari. Sa atin, wala pong pinipiling pangalan. No? Dahil itong Pilipinas, bayan ng Diyos. Yes. Amen. Pilipino ka man, born again ka man o hindi, as long as you are Pilipino, anak ka ng Diyos. Yes. Amen. Hindi pinipili kung nasa palagi kung palagi kang nasa simbahan o wala ka sa simbahan, hindi po 'yan yung tinitingnan ng Diyos. Tinitingnan ng Diyos as long as you are Filipino citizen, you are the sons of this kingdom. Yes. Ang kulang na lang diyan, pagdating ng panahon kung ikaw na Filipino na kung tatanggapin mo ba. Yes. Yun po yung investigasyon. Kasi maraming ding mga pastos na hindi tatanggap. Marami ding mga Pilipino na hindi pa natin nakikita sa simbahan, pero pagdating ng panahon, ay 100% support ako sa DGP. Pero itong mga born again, hindi ako ma-support dyan kasi hinihintay ko talaga yung Jesus na babalik. Kaya nga sabi ko, sa mga naghihintay ng rapture, no problem yan. Walang problema, hintay mo yung rapture, pero habang hinihintay mo yung rapture, mas matagal pa yung rapture, mauna itong DGP. Ngayon, kapag ma-implement na itong DGP, Divine Government, ikaw na naghihintay sa rapture, hindi ba ka magpailalom sa gobyerno sa Diyos? Yes. Ikaw karon nga naghulat nga si Jesus mo balik. Wala mo gid kakabalo kay mamay mo una-una, wala ta nasayod sa adlaw sa takna kanon sa mobalik ang anak sa tao. So, Yes. wala kay gihulat, wala kay adlaw nga gihulat. Dili pareha sa inahan ba nga sa usa ka asawa nga
nagbuntis, human sa pag-abot sa 7 ka bulan o 9 ka bulan, mga anak gid na. Pero karon 20 years ago, moatras tag 20 years ago, 1990s. Gihulap na nato dito nga si Jesus mobalik. Moatras po tag 50 years ago, 1960s, gisangyaw na nga si Jesus hapit na mobalik. Moatras tag 100 years, 18th century, gisangyaw na nga si Jesus hapit na mobalik. Yes. Pamunta na, 2021 na takaron. Ang atong mga katigulang, yung ating mga ninuno, yung mga ancestors po natin, nangangaral na si Jesus ay babalik. Hanggang ngayon, wala pa. Ngayon, hinihintay yung pagbabalik ni Jesus. Darating po yung divine government. May time frame po tayo sa divine government. Yes. Mauuna yung divine government bago dumating si Jesus. Ngayon, ikaw na naghintay ngayon kay Jesus. Hindi ka ba sa ilalim sa DGP? So magiging kaaway ka ng gobyerno ng Diyos. So magiging kaaway ka. Siyempre, di na pumutuo di away sa DGP. Sila si pastor, paano man na. No? Muhulat lang, diri lang ko sa balay, muhulat lang ko sa Ginoo kay basig di ay murapture unyang gabi Oo. No? Kaya nang ka mo pailalom sa gobyerno sa Diyos, unya ka na may gibasihan sa Diyos. Obedience is better than sacrifice. Yes. Once nga ipatuman na sa Diyos ay balaod, walay Pilipino, walay born again nga dili pwedeng mutuman ana. Kay balaod na sa Diyos. Kay ang bayad sa sala kamatayon. Kung ikaw born again ka dili ka mutuman sa balaod sa Diyos, hukman gid ka kamatayon. Yes. So wala kay chance for everlasting life. Ang bayad sa sala kamatayon apan ang gasa sa Diyos kinabuhing dayon pinagi ni Jesus. Ang implementor sa balaod sa Diyos, sinugo na sa Diyos. Kung ang tanan authority sa Diyos nga aman, iyang gihatag din nga, aron ipatuman iyang kabubuton din sa nasod sa Pilipinas. Kung ikaw karon nidawat ni Jesus, di ka mutuman anang balaura, maigugid ka sa ingon ni Jesus. Alam niya itong akong mga kaaway nga dili mo buot nga ako muhari dalas akong atubangan o patya siya. Mo'y Antikristo. Ito ito yung Antikristo tingnan natin. Kaya sabi nila, Pastor, 666 yan, Antikristo yan. Kunya, pasangin lang po ng mga Katolikong Antikristo. Nahinupran na gani ilang pagkampo. Nahinupran naman gani ang gisimba, apil lang inahanog mga anak, o apil lang mga apostolis, gisimba man gani. Kaya ino pa ni mo Antikristo sila. Diliway. Naro, dapat wat itong aking mga kaaway na ayaw na ako maghari sa kanila ay dalhin ninyo rito at patayin ninyo sila sa harapan ko. Kaya mo yan. Number 1, itong mga pastor minsan na hindi, kay, man ni pastor? Implement na itong divine government. Basahan tag Biblia. Kunya, karoon sa hingon sa gobyerno. Kaya po siya sa Biblia, ang hingon sa gobyerno, ipatawag ito sila. Masaman, mutuman ka sa divine government o dili? Dili. Sige, deport ka sa Pilipinas. Mo nag-ingon diya nga, ug ang mga anak sa gingharian, agot ug managhila na ilang mga ngipon. Pero katong mga anak sa Dios nga naa sa laing nasod nga mutuo nga naa sa Pilipinas ang gobyerno sa Dios mo toy kuhaon. Dalon dire. Ipuli sa mga dili mutuo. Yun. Aron harian po sila ni Kristo. Yes. Yun talaga. Yun po yung rapture. Okay? Yun yung rapture. Yung mga anak ng Diyos na nandoon po sa China, sa Amerika, sa iba't ibang bansa, pag ma-implement na po yung divine government dito, yun po sila yung i-rapture dahil susuguin po ng divine government yung mga pastor, yung mga soldiers po natin na i-repatriation po yun. Yes. Amen. Kumbaga, yung programa ngayon ng gobyerno natin na repatriation, na kukunin yung mga OFW doon na hindi makauwi, kukunin doon, isakay ng C-130 o ng klaseng sakyan dahil i-rescue po sila. Yun po yung rapture. I-rescue doon yung mga anak ng Diyos upang hindi sila masali sa mga kaguluhan doon. Yes, amen. So itong mga Filipino na mga alagad ng Diyos, pag ma-implement na po itong divine government, uutusan niya
ang kanyang mga anak na Pilipino papunta doon sa North, East, West, South, lahat ng sulok sa buong mundo na may anak ng Diyos, kukunin yon, dadalhin dito sa Pilipinas at dito pagharian po sila ng Kristo. Yes, amen. Yun po yung rapture. Sila doon ang irarapture. Pero tayong mga Pilipino, nandito na tayo sa loob. Nasa loob na tayo. Kumbaga nanata sa sulod sa garapon. Nanata sa sulod sa aquarium. Okay? Naglangoy-langoy na ta sa sulod sa aquarium. Yung mga tao doon, na mga anak ng Diyos na hindi pa nandoon, napasok sa aquarium, yun po yung kukunin at dadalhin dito. Para ma-observe po ng Diyos, uy, ako mga anak dyan, sipin, makaon ba? No? Nabay fridge, no? Uy, nabay janitor diha nga. Napoy kiningkuan. Ganun po mga kapatid. In a simple way, sa pagsabot sa rapture, sila dito i-rapture dalon dire. Aron dili sila mapagan sa dakong kaguluhan dito. Once nga ang divino gobyerno sa bansang Pilipinas ma-establish na, ang Diyos nandito na sa Pilipinas, ma-recognize na po yung kanyang batas para tayong sisiw ng manok na protected tayo sa pakpak ng inahin. Amen. Muratag ka ng piso ba nga giukuban sa pako sa bungaan. Aron ang mga kaaway doon, pag magpalipad sila ng missile sa Pilipinas, hindi po yan matatamaan yung mga anak ng Diyos dahil nasa ilalim po tayo ng kanyang pakpak. Yes, amen. Amen. Once na itong divino gobyerno ng Diyos ma-implement sa bansang Pilipinas, yung one world government, magagalit yan. Kaya nga sabi ko, habang ini-organize po nila yung one world government ng New World Order, tayo naman dito sa Pilipinas, ini-implement natin yung divine government. Yes, dahil yan amen. po yung mukaunter. Amen, amen. Kay kining divine government, mao ni proteksyonan sa Dios. Kato sila, musukol na diri musulong, pero dili sila kalusot. Kay ang Dios naa na dinhi. Kaya nga sinasabi ng Dios kay Solomon, kung ikaw magalakaw sa akong kabalauran tulumanon ug mga sugo, nanlig-onon ko ang imong gingharian. Yes, amen. Ito po sa Pilipinas. If we will obey sa batas at kalooban ng Diyos at ipapatupad po natin itong kalooban ng Diyos, itong divine constitution, ang Diyos ay maghari sa Pilipinas at tayong kanyang mga anak, hindi niya tayo pababayaan, hindi na paparating yung bagyo, hindi na lilindol itong Pilipinas, wala nang malalaking bagyong darating sa Pilipinas dahil ang Diyos protected na po tayo Yes, sa kanyang amen. pakpak. Amen, Yan po amen. mga kapatid, mawawala itong mga lahat ng sakuna, linog, lindol, itong mga bagyo, mawawala ito kapag ang Diyos, ang gobyerno ng Diyos maghahari na. Lalong-lalo na itong coronavirus, mawawala na itong corona. Yes, amen. Dahil yung magwawala ng corona, yung hari. Pinadala yung kapa una. Okay? Kapa. Pangalawa, corona. Pangatlo, na darating hari na magsuot ng kapa at corona. Yes, amen. Kasi yung hari at yung presidente at pangulo, hindi yan magsuot ng kapa. Di po na musuot ng corona. No? Ang hari, ang presidente, hindi yan susuot ng kapa. Tanang dali sa likod. Oh. Di po na musuot ng corona. Barong ragin na, ang Amerikana, o sa padang attire nila. Pero ang musuot lang ng kapa o corona, hari lang. Kaya darating ang Haring David by 2022. Nakaready na po yung kapa, nakaready na po yung corona, nakaready na po yung sungkod, nakaready na po yung baston, yung espada, nakaready na po. Yes. Yung magsuot na lang anak, kumbaga ang sakuban. Yung spirit mga kapatid, ready na. Yung sakuban na lang. No, ang sakuban na lang. Amen. Ang kulang. Hitayin po natin kung sino yan siya at makikilala niyo din siya dito. No? Dahil alam ko na hindi po tayo bibiguin po ng Diyos. Yes. Kaya manalig lang po sa mga naniniwala po sa DGP. Amen. Amen. So wag lang po mawala ng pag-asa. Darating po yung totoong ligaya. Hindi politiko yung ating pag-asa. By 2022, hindi politiko. Tingnan mo nga yung politiko natin, nag-away-away na. Senado versus Senado, Senado versus Congressman, Senado versus Gabinete, Senado versus Malacanang. Wala nang espiritu ng katotohanan. Yes. Puro na espiritu ng kasinungalingan na po yung naghahari doon. Yun po mga kapatid. Dahil yung espiritu ng
yung, ng katotohanan, wala na doon. Yung espiritu ng kapayapaan, wala na po doon. Kaya nag-away-away na, gulong-gulo na. Binapag-abag na po sila ng masasamang espiritu. Kagaya kay Haring Saul, gihasol nagmaayo sa dotang espiritu. Yes. Yan po mga kapatid. Sana yan po yung marirealize ng ating mga kasamahan, mga kapatid na mga pastor. Tayo, ikaw na pastor, tayo ang inutusan ng Diyos ngayon to implement as builders of this divine government. Hindi si politiko, hindi si mayor, hindi si congressman, hindi si senador, hindi si gabinete, hindi si pangulo. Yung inutusan ng Diyos to implement the divine government. Tayong kanyang mga alagad, tayong mga naniniwala sa Biblia. Yes, amen. Tayong mga naniniwala sa Quran, tayo yung inutusan ng Diyos na mag-implement, magkakaisa, mag-unite to implement the divine government. Yes, amen. Hindi si kapitan. No? Hindi yung mga political leaders po natin yung inutusan. Tayong mga religious leaders dahil tayo yung nakakaalam sa batas ng Diyos. Amen. Kaya tayo po yung builders of the divine government. Dahil yung Kristo po, yun po yung bato. Pundasyon po yun. So kung baga, ang haligi kita, itungtong nato sa pundasyon nga bato. At Kristo po yung bato na yan. At yung bato na yan, yan po yung tumama doon sa noo ni Goliath. No? Yes. 5 bato yung pinili ni David. 5 bato, pero isa lang po yung tumama doon sa kanyang noo. At nabaon talaga yun. Kristo is bato. Siya po yung bato. Yes. Nga lig-on nga salipdanan. Pero kanang bato, gisalikway dito sa Israel. O kanang bato ha, nandito po yan sa Pilipinas. Yes, amen. At tayong Pilipinas, tinatawag tayong bato nga bantilis, perlas ng silanganan. Amen. Yan po yung batong bantilis, perlas. Munang pinakadaghang taklobo ang Pilipinas dahil tinatawag tayong Pearl of the Orient. Pilipinas, perlas ng silanganan. Tayo po yung precious na bato. Tayo ang batong bantilis. Kanang Yes. bato nga perlas. No? Amen. Amen. Daghan kay nag-ilog na. Yes. Daghan kay gusto baligya og taklobo. Millions of tons. Ibibinta sana doon sa China. Pero hindi papayagan ng Diyos na maibenta yun doon sa ibang bayan, sa ibang bansa. Dahil yun po yung trademark ng Pilipinas. Yes. Yan po yung trademark. Diyan po tayo nakikilala sa pamamagitan po ng perlas. Wala po doon yung perlas sa West. Walang perlas ng West, no? Walang perlas ng Kanluran, walang perlas ng Timog, walang perlas ng Hilaga. Perlas ng silanganan. At nandito po tayo sa silanganan. Yes. Tayo amen. po yan. Pilipinas po yan. No? Magandang hapon kay Ma'am Bing Monjera Blo, no? Mga Blo family, yung ating mga kapatid na mga Muslim, mga Maranao. Diyan po sa Marawi, no? Sa Lanao del Sur. Nandyan po yung ating mga leaders, yung ating regional director dyan sa farm, si Princess, no? Princess Bulkisa, Balk Dato Dakula, no? Dyan po sa may bar. At ito po si Ma'am Bing, siya po yung ating provincial director dyan sa may Lanao del Sur. Dyan naman po sa Lanao del Norte, magandang hapon kay brother Nilo Lumagda, no? Dyan po sa may Maranding, Lala, no? Municipality of Lala, Lanao del Norte. So sila po yung mga gumagalaw diyan sa divine government. Diyan naman po part po sa may Zamboanga del Sur. Marami na po tayo mga kasamahan diyan. Papunta doon sa Zamboanga City, sa Ipil, sa Sibugay, dito po sa may Dipolog, part po ng Zamboanga sa may Sindangan, sa Dapitan, marami po sa lahat po ng grupo po ng Kingdom of God diyan sa Dapitan City na naniniwala po sa divine government. Mabuhay po kayo diyan. Amen. Amen. Okay, no? Salamat po, salamat. Ito po, dito po tayo sabihin po. Ito po yung kinakailangan natin. No? Ito po yung hindi ko natapos nung nakaraang linggo, nakaraang Friday. Anong oras na ba tayo, Pastor? Baka matagalan tayo. Akala nila magsandali. 15 to 4. O 15 to 4. Oh, Sabi nila magsandali ka lang. Bakit ka nagsandugay? Kasi magandang usapan natin. Sabi nila, Pastor, sabi mo, sandali ka lang. Bakit ka nagsandugay? Sandugay. Bakit ka nagsandugay? Okay, ito po. Ito po yung kinakailangan. Ito po yung kailangan natin. No? Matod pa niya. Kung ang matarong maoy mudaghan, ang katawhan malipayon, apan sa diha nga ang usa ka daotan nga tao, magkahari,
ang katawhan managpanghupaw. Yes. Okay? Amen. If the righteous will lead, people will rejoice. Yeah, amen, amen. But if the wicked ones will rule, people will mourn. Yes. Daghan magpagulpol. No? Saka magsubo. Daghan magsubo, magbasol. Yes. Apil mga pastor, magbasol. Ministerial group, magbasa mo yun. Tanawa, sipyat lang ita. Sipyat na sa itong pagpili, sa itong pag-ampo. No? Nag-ampo man ta niya, anong nasipyat man ta. So, ang himuon na lang po sa mga pastor, body of Christ, ministerial groups, mga igsoon, mga pastor, mag-ampo ta nga atong mga leader nga gipili, lamdagan sa Ginoo ilang unahuna nga dili mangurakot. Kutob na lang po sa pag-ampo, no? Dili mangurakot, dili sila mutuman sila sa kabubuton sa Dios. Hanggang diha na lang kutob kay nasipyat na sa pagpili. No? Pero karon by 2022, dili na ang mga pastors ang mupili. Ang Diyos na Diyos ang nagpili. Yes, amen. Okay? Dili na mga butante ang nagpili. Ang Diyos na mismo yung pumili. Kaya by 2022, hindi na po COMELEC, hindi na po voters yung pipili na magiging hari. Ang Diyos na mismo yung pumili kung sino po yung pauupuin niya sa kaniyang trono. Yes. Yun po, nga matin. Ito po yung sinasabi niya. Okay? Sa Tagalog, pagka ang matuwid ay dumadami, ang bayan ay nagagalak, ngunit pagka masama ay nagpupuno, ang bayan ay nagbubuntong hininga. Yes, amen. Kung ang dautan mahimong leader, ang mga tao magbasol, ngayon naman, kung ang dautan mo ay leader, ang leader, matut pa niya din sa verse 12, kung ang puno ay nakikinig sa kabuluanan, kahat niyang mga lingkod ay masasama. Kung ang dautan daw ang magiging leader, ang resulta, kung ang usa ka punuan maminaw sa kabakakan, ang tanan niyang mga alagad, lunlon mga dautan. Yes, amen. Kanang sulsul, Oh, masusulat, masusulan. Maminaw ka na intriga. minaw intriga, Yes, that's intriga. susuler ba? Yung mga daming masulsulan. If si Mayor masulsulan sa mga nas palibot, di ka maka-expect diha og pantay-pantay ang pagdumala. Yes. No? Mingon dahil ng sulsuler, Mayor, ato si Kwan ba, imong kalaban sa eleksyon sa una, naghimo maggrupo karon naghatag na magbugas. No? Kung sa imo ni Mayor, kontrahon na punto. Ino na po si Kapitan Kap. Kinsa man na unsa may trabaho ni former kandidato diha nga kalaban ako sa una, unsa may programa karon padid-i ra gud na Kap. No? Masulsulan. Kung ang mayor, kung ang gobernador, kung ang congressman masulsulan sa mga palibot, ang tanan nga nakapalibot niya puro dautan. May okay la og maayo isulsul. Pero pag wa magisulsul nga maayo, puro magidautan na. Wa may intriga Wa kayo. may Kagaya, pareha ni Saul ba? Ni Saul, ingon sa Diyos kay Saul, patya si Amalekite, patayin mo lahat yung Amalekites. Wala kang iiwan doon, kahit bata, binata, matanda, kahit lahat yung mga hayon na patayin mo. Nang pumunta na sila doon, nakita ng mga alagad ni Saul, yung mga kapitan niya, yung mga sundalo niya, kinuha yung matatabang baka, matatabang tupa. Dinala doon, kahit yung hari, hindi nila pinatay, dinala doon sa kabahay po nila, sa kanilang kampo. At nang nakita po ng Diyos yung ginawa ni Saul, hindi siya naniniwala sa instruction, hindi niya ginawa yung instruction ng Diyos. Ang Diyos nagbasol. Sa diyang nagbasol ang Diyos, si Samuel po nasubo at si propeta Samuel nagalit, pumunta doon sa bahay ni Saul. At nang dumating doon si Samuel, sabi niya, Saul, anong ibig sabihin nitong narinig kong mga inga, no? Mga inga sa mga baka o mga kandi o mga... Sabi niya, dinala yan ng aking mga ginsakpan. Sa ano man, ngayon mo nang gidala, siya natatakot kasi ako sa kanila. No? Natatakot kasi ako sa kanila. Ang gusto nilang ialay yan sa Diyos, i-offer, ihalad. Pero ingon ni Samuel, obedience is better than sacrifice. Yes. Ang pagsunod sa instruction, mas maayo pa kaysa paghalad. Yes. Ang instruction ng Diyos kay Saul, patayin lahat, walang iiwan. Pero yung kanyang mga alagad ni Saul,
Binuhay po yun ang hari at dinala po yung matatabang mga hayop upang ialay sa Diyos. Pero sinabi ni Samuel, obedience is better than sacrifice. Ang pagsunod, mas mabuti pa kaysa pag-alay. Yes. Wala gitanaw ang Diyos kung unsa imong gisakripisyo. Wala gitanaw sa Diyos kung ikaw nagluhod, gikan sa pultahan, sa simbahan, padulong sa altar. Sakripisyo yan. Ang gitanaw sa Diyos kung mayroon kang pusong handang sumunod sa kanyang mga instruksyon. Yes, amen. Amen. Ang pinili ng Diyos, ang hinahanap ng Diyos na leader sa ating bansang Pilipinas, yung marunong sumunod ng kanyang instruksyon. Yes, amen. Dahil yun po yung kailangan ng Diyos na leader. A man after God's own heart. Yes. Yung mayroong pusong masunurin sa Diyos. Yes. Pero si Saul, mayroong pusong bato. Hinahanap ng Diyos yung pusong mamon na andang susunod sa kanyang kalooban. Kaya si David, tinatawag niyang a man after God's own heart. Yes. Dahil puso po yung tinitingnan. Kaya nga sinasabi ng Diyos kay Samuel, Samuel, huwag mong tingnan yung kanyang mukha, yung kanyang taas, yung kanyang tangkad. Huwag mong tingnan yung kanyang outside appearance dahil ako ay hindi pumili sa kanyang, itinakwil ko siya. Dahil ang tao ay tumitingin sa kanyang panlabas, pero ang Diyos tumitingin sa kanyang puso. Yun po yung qualification po ng Diyos na magiging leader ng ating bansa. Hindi pusong bato, pusong mamon na may malasakit sa kapwa. Yes. Hindi magpasakit sa kapwa. Mayroong malasakit sa kapwa, hindi magpasakit sa kapwa. Yes. No? Yung magbibigay ng ayuda. No? Totoong ayuda, galing sa Diyos na ayuda. Material, spiritual, anong klaseng kailangan ng tao, dapat ibigay. Mayroong malasakit sa Diyos. Pero hindi yung malas niya, sakit pa yun. No? Malas niya, sakit pa yun. yung may pagmamahal ba? May pakiramdam. Hindi yung puso mo, yung mayroong pagdaramdam. Hindi yung may sakit sa puso. Pusong may pagdaramdam ng mga, ito po yung sinasabi ng Diyos, no, kay Samuel. Kay Ezekiel. Sabi niya kay Ezekiel, bibigyan ko kayo ng, sabi niya, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso. Yes. So naman gini pusong bato, no? Kasi matindi itong pusong bato eh. Kapag itong pusong bato yung maghahari, hindi ka makakain. Hindi ka makatulog. No? Pusong bato, nang ikay, ibigin ka. Di makatulog, di makakain sa kaiisip. Dahil yung kanyang iniisip na tao, walang pagmamahal sa kanya, pusong bato yun eh. Iniibig niya yung taong hindi marunong din umiibig. Yes. So nagkamali siya sa kanyang pag-ibig. No? Pusong bato. Maganda pa daw, mas maigi pa yung saging, mayroong puso. Mas mabuti pa yung saging, may puso, pero itong tao, may puso naman, pero wala namang pagdaramdam. Walang feelings. Pusong bato. Kaya ito po yung sabi ng Diyos kay Ezekiel. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. Yes. At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan. Yes. Ito po yung kinakailangan ng Diyos, yung leader na handang lalakad sa palatuntunan po ng Diyos. Amen. Hindi po sa kanyang sariling will. Amen. Hindi po sa kanyang sariling kabubuton, kundi kabubuton Diyos sa Diyos. Yes. Kaya ang Diyos nagbaso nga nang gipili niya si Saul, tungod kay si Saul, wala mo tuman sa kabubuton sa Diyos. Kaya ang hinahanap ng Diyos, obedience is better than sacrifice. Yung obedient person, obedient leader, hindi hinahanap ng Diyos yung degree holder. Okay? Yes, amen. Wala gipangita sa Diyos yung malaking kurso, maraming kurso, prosecutor, abogado, o isang klaseng retired or retarded, wala. No? Wala gipili na sa Diyos ang gitanaw sa Diyos. Kahit wala kay grado, once nga doon na kay kasing-kasing nga musunod sa kabubuton sa Diyos, ang Diyos tagaan kag kaalam. Yes, amen. Amen. May nagsabi sa akin, Pastor, bakit mo ako gawing leader? Wala man akong pinag-aralan.
Sabi ko, hindi na kailangan ng Diyos yung pinag-aralan kasi kung malaki yung pinag-aralan mo, hindi ka rin susunod sa Diyos. No? Kaya nga, the wisdom of this world, hindi po ito kaya-aya sa Diyos. Kaya gipili sa Diyos ang mga pa mubuog kahibalo aron pa kaulawan ni mga manggialamon. Amen. Gipili sa Diyos ning mga mubo o grado aron pakaulawan ning mga dagkog grado. Kaya nga sinasabi nila, ang education daw maoy susi sa kalambuan, no? Ang education. Pero mo lagi na usahay po kung imong tinan ang kasagaran kurakot sa atong gobyerno kini mga dagkog grado. Ha? May mga computer. Gawas pang may mukupyon. Mugas ko sila para sa ilang kaugalingon paglingkod, ang mga kawatan ng lingkod na. So, mo na nga, education daw ang susi ng kahirapan. Pero, tingnan natin, itong mga mayayaman pa yung mga nagpahihirap. Itong may mga laking, hindi naman lahat na may mga malalaking kaalaman, mga grado. Yung nasa mga leaders lang natin ba, sa gobyerno. Daghan diha, mga mga abogado pa, mga retired pa. Professional, halos professional mga leader natin. Mga dagkog grade, mga Harvard graduate, bisa asa pa nga kulihiyong di basta-basta o mga kurso. Kay hunahuna nila, mangitatag mga dagkog grado aron mo palambo sa atong nasod. Di ay ito baliktad. Dili nasod ang gipalambo, ilang kaugalingon mo gipalambo. Oh yes. Yun po nagkamali. Kaya nga sinabi ng Diyos kay Samuel, ayaw tanawa ng iyang panlabas. Ayaw tanawa ng iyang katakos, kataas, kay ako wala nagpili niya. Kay ako nagtanaw sa iyang kasing-kasing. Bisan pagdako naggrado, kung dili mo tuman sa kabubuton sa Diyos, bagsak gihapon ang ekonomiya. Amen. Kahit degree holder ka pa na leader ng bansa, kahit malaki pa yung marami pa yung diplomang natatanggap mo, kapag hindi ka rin marunong sumunod sa kalooban ng Diyos, babagsak din yung ekonomiya ng bansa. Yes, amen. Pero kahit wala kang degree, kahit marunong ka lang magbasa, magsulat, kapag ikaw ay pipiliin ng Diyos, gagamitin ka talaga ng Diyos for His glory. Yes, amen. Okay? For His glory and honor, Yes. gagamitin. Iyan po yung magiging kamangha-mangha sa mata. Si David, gipili sa Diyos si David, nga naalang dito magbalantay sa karniro. Katong mga magulang David, mga sundalo to ni Saul. Pero wala gipili sa Diyos si David, si kaniyang mga igsoon. Tungod kay, ang iyang mga igsoon ni David, mga hambugyo kay mga sundalo god. No? Mga general, mga commander sa mga kapitan sa sundalo. Mas gipili sa Diyos. Kadtong igsoon kinamanghuran nila nga naalang dito magbalantay og karniro. Kay nga naman, gusto sa Diyos ipakita ang iyang gahom sa usa ka ordinaryong tao. Yes, amen. Amen. Gusto sa Diyos ipakita niya, gusto ng Diyos ipakita ng Diyos ang kanyang power. Yes. Ang kanyang authority doon sa ordinaryong tao lang. Si David, he is the ordinary man. Yes. Hindi kagaya sa kanyang mga kapatid, they are soldiers. Mga sundalo pinili po ng government. Ito ngayong 2022. Maraming gusto magiging pangulo ng bansang Pilipinas. Mayroong abogado, mayroong mga senado, mayroong mga PNP, mga retired na degree holder, pretty kadaghan. Pero pag mudaog sila, pag sila'y mananalo, hindi rin mag-glorify ang Diyos. Yes, amen. Hindi mag-glorify ang Diyos. Pero kung itong taong pinili ng Diyos na hindi kilala ng buong bansa, pero ang Diyos kilala niya, kapag ito po ay magiging leader po ng ating bansa, lahat ng mga tao magiging kamangha-mangha. Yes. Matingan magiging mahipulong ang mga Filipino, hangtod makaingon sila, buhat kini sa Diyos. Amen. Dili buhat sa pumili. Amen, amen. Di ba? Yun Yes. po yung palabasin natin dito. By 2022, ipapalabas natin na itong magiging hari ng bansang Pilipinas, magiging kamangha-mangha sa lahat ng mga Filipino. Yung impossible sa isip ng mga Filipino na imposible, lahat yan posible sa Diyos. Yes, amen. Sinabi nila, lumad, magiging hari ng imposible yan, walang pera yan, no? Walang ano yan, walang kaalam-alam yan. Alam naman na, so dami. Sabihin nyo na lahat yung imposible. Pero sa Diyos,
posible yan. Posible. Kaya nga, ito ngayon, kapag itong 7 mga magiging aspirant, itong mga mayayaman, mga bilyonaryo na, kapag sila ay mananalong presidente by 2022, expected na yan dahil may pera. Dili na ma-appreciate ang Diyos. Dili mahimaya ang Diyos. Pero kung kining taong pobre, wala, nailhi sa nasod, pero nailhan sa Diyos, naka-reserve. Pag mahimo na siyang hari, makaingon ng mga tao, buhat ni gini sa Diyos. Yes, amen. Iya na gini sa Ginoo. Di ba? Iya na gini sa, di na gini makaya sa tao. Di ba? Iya na gini sa Ginoo nga buhat. Yes, Mo na atong gipagawas ka. Mo na gingon siya, ang batong gisalikway sa mga magtutukod na himong uluhang bato sa pamag-ang. Yes. Buhat kini sa Ginoo og sa atong mga mata makapahibulong gayud. Mo nang atong gusto karon nga kanang buhat sa Dios makapahibulong. Yes, hallelujah. Amen. Yun po yung gusto natin na itong gawa ng Diyos. Yes. Makapahibulong, magiging kamangha-mangha, magiging kagilagilalas sa paningin po ng lahat ng Pilipino, maging sa paningin po ng buong mundo na imposible yung hindi kilala sa madla, nagiging hari ng bansang Pilipinas. Amen. Hindi man siya kilala ng buong bayan ng Pilipinas, pero kilala po siya ng Diyos. Amen. Di ba? Kilala po siya ng Diyos. Kilala po siya ng Diyos. Praise God. Amen. Kasi marami nagtatanong na, Pastor, kailan mo ipakikilala si David para makikilala naman natin, para ikampanya naman namin, sabi ko. Hindi po aking trabaho ang magpapakilala sa kanya. Hindi ko po gawain yung magpapakilala kay Haring David. Dahil ang Diyos po yung gumagawa niya. Yes, amen. Ang sa atin lang, nag-prepare lang po ang DGP ng sistema ng gobyerno na kanyang uupuan. Yes, Yan, amen. yan po yung yan po yung DGP. Nag-prepare lang po tayo ng kumbaga naglimpyo lang kasi ang dalan ba. Kumbaga nag-clearing lang ta. Nag-clearing ta, nag-widening. Patod na mulingkod na. Dapat mo lingkod na. Yes. Kay kumbaga pamanhunon man siya, no? Kasnunon man siya. Kanang kasnunon, dili naman sila ang magbughaw kahoy. Di naman sila ang mag-ihaw og baboy. Di naman sila ang maglimpyo, mag-decorate dito kung nasa. Igo naman lang sila basbasan sa pare or sa pastor o sa judge diha nga maghiusa na sila pag human muadto sa reception, igo na lang mulingkod ug mukaon. Yes. Pero ang preparation dili nila na trabaho. Itong divine government natin sa Pilipinas, hindi na po trabaho ng Kristo ngayon. Yung mag-prepare, yung trabaho niya, uupo na lang. Yes, amen. Trabaho natin ngayon, mga pastor, kaya nga tayo yung builders Yes. ng DGP sa Pilipinas. Amen. Tayo po yung nag-prepare ng bride at saka groom. Yun po Yes. yung pinaka-mission po ng DGP. Amen. Kaya itong 2022, makikilala po si Haring David na magiging kagilagilalas po sa mga mata ng Pilipino. Makayo ba? Imposible, no? Ay, kanang tawhana, amigo, mali ko ng tawhana, no? Ako mo rin ang gina-away-away sa una. Karon nahimo na madaling. Di ba? Nahimo. Makahipo-hipo na tayo. Oo niya, uy, si Pastor Mangkal, kuyog-kuyog naman sa hari, o niya. Gikalaban ka, gikontra-kontra ba yun na po sa una sa Facebook, gina pa na po demonyo o satanisiyo. Kung dambuhala kayo kay 666. Pero, kuyog-kuyog naman dahil sa hari. Napa si Pastor Boy. Di ba? Nandyan ba si Pastor Boy? Nandyan ba si Engineer Dennis? Akala ko, wala nang patutungo ang mga taong to. Pero ngayon, pala, kasama sa noon sa hari. Yes. No? Yun po mga kapatid, magiging kagilagilalas. Ang ginawa natin ngayon, ang Diyos mahimaya. Amen. Yan lang po mga kapatid. Amen. Na ma-recognize yung presensya ng Diyos sa Pilipinas, ma-recognize yung batas ng Diyos sa Pilipinas. Ma-recognize na ang lahat ng ito, hindi natin kayang gawin ito ng ordinaryong tao. Pero mayroon tayong Diyos na extraordinary. Yes, amen. Mayroon tayong makapangyarihan Diyos na kaya niyang baguhin lahat. Kaya ang totoong pagbabago, the real change is coming for our motherland and people. Yes. 2022. Our divine hope, 2022. Yes, amen. Kaya kinakailangan po natin yung totoong leader. Kaya nga sinasabi niya dito,
If the weak, kung ang masamang leader po ang magiging leader pa natin, kung yung leader mo sa munisipyo, dautan, ang tanan palibot niya, puro po na dautan kay sulsuler. Daghan kayong sulsuler. Dili sorcerer, sulsuler. Daghan tig sulsul. Daghan tig sulsul. Oy, Mayor, si Kwan ba dito? May daghan kayo left and right. Naa sa ato mga batas, intriguing against honor. Oh. So, mo na nga, ang iyang palibot niya, napalibutan siya. Si Jesus, gina siya ni Pedro. Ingo man si Jesus. Sinabi ni Jesus, na yung mangyayari sa kanya na papatayin siya ng mga leader, ipapako siya sa cross. Sabi po ni Pedro, isimba ko yan, Ginoo, di na mahitabunin mo eh. Sabi ni Pedro, God forbid, Panginoon, hindi yan mangyayari sa'yo. Gilingi ni Jesus si Pedro, ingon siya, pahawa diya Satanas. Sabi ni Pedro, hindi ka pwedeng papatayin nila, Panginoon, kasi makikipag-away kami sa'yo. Makikipag-away kami sa kanila, ikaw ay huhulihin nila. Kami talaga yung makikipag-away. Lumingon si Jesus kay Pedro, sabi niya, umalis ka dyan, Satanas. No? Gisulsulan. Kasi kung nakinig si Jesus sa sulsul ni Pedro, hindi siya mamatay. Kung hindi siya papatayin doon, hindi matutupad yung kasulatan. Dili matuman ang script. Kung naminaw si Jesus sa sulsul, kung naminaw po si Jesus kay Satanas, sabi ng diablo kay Jesus, kung ikaw ay totoong anak ng Diyos, gawin mo itong bato na tinapay. Sulsul yun. Yun po yung sulsuler. Sabi niya, kung ikaw ay totoong anak ng Diyos, tumalon ka dyan. Yes. Kasi sabi ng Biblia, dili mga bali-bali mo mga tiil, kay doon ay mga anghel sapnay nimo. Sabi naman ni Satanas, kung ikaw ay anak ng Diyos, sumamba ka lang sa akin, ibigay ko sa iyo lahat ito. Itong buong kaharian ng buong mundo. So yun. Yung mga, kung naminaw siya itong hunghung lang, hindi po mangyayari, hindi mailipat yung kaharian ng Diyos dito sa Pilipinas. Yes. Amen. Dahil hindi matutupad yung propesya. Amen. So, ano talaga yung sulsul? Si David, many times na gusto siyang patayon ni Saul. Pero di man naging makapatay si Saul kay David. Bangkawon siya ni Saul, makalikay man si David. Sabi ni Saul, ayaw tugtog sa kuha ha, ayaw nagtugtog instrumento, himuon na lang gawin na lang kitang kapitan ng mga sundalo. Gawin na lang kitang kapitan ng aking mga soldier. Bigyan mo lang ako ng mga ulo ng kaaway. 100 ng ulo ng kaaway, bigyan mo ako. Ang ginawa ni David, hindi 100 yung binigay niya, 200. Bakit siya inilipat ni Saul from music to magiging warrior? Dahil gusto ni Saul na mamatay si David doon sa digmaan. Yun ang kanyang purpose kasi hindi niya kayang patayin si David sa kanyang kamay. Ay ang gusto, padala ta ka sa gubad kayo, makaproblema dito, mamatay mo ka dito sa gubad. Kaya sabi niya kay David, ito, bigyan mo lang ako ng 100 ulo ng mga kaaway. Ibigay ko sa iyo ang aking anak para asawahin mo. Di gidalaan siya duha ka gatos. Di gipasawa ang anak. Sabi naman ni, grabe ka ba, giubanan magini sa Ginoo ni si David. Gisulong na po niya tanan gubat sa Israel, gisulong. Si David ang commander. Kaya ang plano ng hari, mamatay si David doon sa gira. Pero hindi man siya iniwan ng Diyos. Yes. Kaya ang hari galit na galit sa kanya. May nakasulsul kay Saul. Patayin mo yan si David dahil yan yung magpuli nga hari sa imuha. Kaya sinabi ni David, 2 bisis hinahanap siya ni Saul. 2 bisis po siyang nakita ni David, pero si Saul hindi nakapansin ba doon sa langog. Gigisian niyang sinsin sa yang kapa, no? Kumbaga pinunit, kumuha si David ng piraso ng kanyang damit. Dahil si Saul tulog na tulog. Nang nakalabas na si Saul, David, Panginoon, hari, mahal na hari. Nang sinabi po ni, yan anak kong David, siya,
tingnan mo ito, kung kanino itong tela. Pagtanaw sa hari, iya man din sinina kinisigaw. Sabi niya, mas bulahan si David, mas matarong si David kay kanako. No? Mas mapalad si David, mas mapalad si David kaysa akin dahil hindi niya ako pinatay. Gusto na sana niyang nanabot siya sa kamot ni David, pero wala gipatay siya ni David. Kaya sabi ni David, hindi ko pwede dungisan ang aking kamay sa dugo ng pinahiran ng langis ng Diyos. Yes. No? Naniniwala si David na si Saul, pinahiran talaga ng Diyos. Anointed by God si Saul. Yes. Anointed by God si Saul. Pinahiran ng langis sa pamamagitan ni Samuel. Kaya hindi pwedeng patayin ni David dahil pinahiran siya. Pinili siya ng Diyos na magiging hari sa Israel. Pangalawang bisis, gisulsulan naman po si Saul. Gisulsulan na po sa mga advisor, mga gabinete niya. Nandoon si David, dito na doon. Niadto na po si Saul, gisulong na po sila. Karon kay si David nakabantay man. Ang ginawa ng Diyos, yung lahat ng mga kawan po ni Saul, ni Haring Saul, nakatulog, pinatulog. At kinuha po ni David yung kanyang bangkaw, yung kanyang sibat at saka yung kanyang tigod. At umalis. Nandoon sa malayo, sumigaw si David, mahal na hari, tingnan mo ito, kung kaninong may-ari nito. Sa akin yan. Na-realize po ng hari, napatay na ginunta po ni David. Kinakuhaan siya yung bangkaw. Pero hindi ginalaw ni David yung hari dahil pinahiran yun ng langis. Kaya sabi ni David, mahal na hari yung Panginoon ko, kung itong pag-uudyok mo sa akin, kung itong kung imong pagpatay nako, kagustuhan ito ng Diyos, nan ang Diyos tatanggapin niya yung aking mga alay. Pero kung ito ay kagustuhan ng mga anak ng tao, itong mga taong to magiging isumpa ng Diyos. Kung kini pinaagi man sa sulsol sa mga tao kanimo, kanang mga tawhana tunglohon sa Diyos. Yes. Kaya hindi maganda yung sulsol. Okay lang. Sulsol nga si Kuan. Tanaway si David, si Kuan. Si Juan Bautista naputlan og liog tungod sa sulsol. Yes. No? Amen. Sabi ng hari sa kanyang magandang dalaga, sabi niya, "Iha, pinasaya mo ako sa aking birthday ngayon." No? Sabi ni Herodias. Anong gusto mong ibigay na regalo? Hilingin mo lang, ibigay ko kahit kalahati ng aking kahari, ibigay ko sa iyo. Yung magandang dalaga pumunta doon sa kanyang mama. Yung sabi ng hari ba, kasi nasiyahan siya sa aking pagsayaw, gusto nating hingin na regalo, kahit kalahati daw sa kanyang kaharian, ibigay niya. Sabi ng mama, sabihin mo sa hari, ibigay yung ulo ni Juan Bautista. Walang magawa sa iyong hari. Amigo sa hari, takot na takot yung hari kay Juan Bautista, pero hiniling po ng dalaga yung ulo ni Juan Bautista dahil sa sulsul ng kanyang ina. Walang magawa yung hari. Pinapunta doon yung kanyang mga kawan. Sige, putulin yung ulo ni Juan Bautista at ilagay sa plato. Halal. Because of sulsul. No? Kaya nga dito, balikin ko, if a ruler hearken to lies, all his servants are wicked. Yes. Kung ang leader po natin, kung ang mayor natin, ang governor natin, ang congressman natin, ang senador natin, ang gabinete natin, ang pangulo natin, mamina og sulsul nga dautan, lahat mang nakapalibot sa kanya, lunlun dautan. Ngano man, kay wala ng presensya sa Diyos. Kaya kinakailangan po natin. At ito po, Pastor, yung pinakamaganda, dito po tayo magtapos. Yes. Sabi niya, pagka ang masama ay bumabangon, nagsisikupli ang mga tao, ngunit pagka sila'y nangamatay, dumadami ang mga matutuwid. Yes. Kumudaghan daw ang mga dautan, ang mga maayo matarong magtago. Pero kung mga matay na ning mga dautan, managhan na po ng mga matao. Amen. Ito na po yung turno natin, Yes. mga pastors po sa DGP. Yes, Sabi niya, amen. pagka ang matuwid ay nagtatagumpay, may dakilang kaluwalhatian, ngunit pagka ang masama ay bumabangon, nagsisipagtago ang mga tao, siyang nagtatakip ng kaniyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag ng nag-iwan sa mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Matod pa niya sa Tagalog yun. Basahin natin sa Bisaya. Okay. Sa diha ang matarong, makadaog,
adunay dakong himaya. Yan Yes. po yung gusto Amen. natin. Amen. If the righteous will stand as king dito sa bansang Pilipinas, people of the Philippines will rejoice. Amen. And the King of Kings, the God of heaven and earth, mahimaya. Amen. If the righteous leader will stand Yes. sa ating bansa. Ito po yung sinasabi niya. Apan, sabi niya, sa diha nga ang matarong, makadaog, adunay dakong himaya. Yes. Apan sa diha nga ang daotan mo tindog, ang mga tao manago sa ilang kaugalingon. Kadtong nagatabon sa iyang kalapasan, dili mo uswang. Yes. Amen. Okay? Amen. Bisa kung saan nimo og kining bisa kung saan nimo paningkamot niya, nagtabon-tabon ka. Kumbaga, nagkunives ba? Oh. Nagkunives. Oh. Nanay korupsyon, nakabalo ka nga nanay korupsyon sa imong opisina, wala mo gitugan, yung gitagutaguan nimo. Tumulong sa Dios ang imong Yes. maangkon. Isa, kadtong nagatabon sa iyang kalapasan dili mo uswang, apan bisan kinsa nga nagasugid, nagabiya kanila og nakadawat sa kaluoy. Amen. Okay? Yes, God. So mo na gipangita sa Dios. Mo na nga bisan kinsa nga nagalakat sa katarong pagapauswagon, Yes. apan kadtong sukwahi sa iyang mga dalan mahulog sa walay lang. Amen. Kaya ito na po yung 2022, maniwala kayo sa hindi, this is now the elimination round. Yes. Amen. Ini-eliminate na po ng Diyos ang mga daotan. Clearing operation po ito. Kay matod pa sa Diyos, bulahan ang mga maaghop kay sila makapanunod sa yuta. Amen. Bulahan ang mga matarong kay sila makakita sa Diyos. Bulahan ang mga putliw kasing-kasing kay sila makakita sa Diyos. Bulahan ang mga kabos kay ila ang gingharian sa langit. Amen. At ito na po yung turno nating mga kabos, mga Yes. lumad. Dahil sa atin po yung kaharian ng Diyos. Amen. Dahil sa atin ang kaharian ng Diyos, yung hari ay maghahari sa atin. Hindi Amen. na po presidente. Amen. Hindi na po pangulo, hari po. Kaya walang mangyayaring election by 2022. Maniwala kayo sa hindi, walang election naman. Mayroong filing of COC, pero hindi na yun makakarating doon sa election. Mayroong malaking gagawin ang Diyos na yung kalooban niya, yung masunod. Yung siya po, yung mahimaya, maluwalhati dito sa bansa. Amen. Hindi po si Comelec ang maluwalhati, hindi po si partido, hindi po si politiko yung maluwalhati. Ang Diyos yung maluwalhati dito sa bansang Pilipinas. Sa Amen. pamamagitan po sa pagpapahayag ng kaniyang kalooban. Thy Amen. kingdom come, Yes. thy will be done. Yan po mga kapatid, yung katuparan by 2020. Ang hari tungod sa hustisya nagapalig-on sa yuta. No? Kaya kinakailangan po ng Diyos yung totoong leader na may malasakit. No? Yes. Yung totoong nag-love sa neighbor, hindi yung nag-grab sa neighbor. Kaya nga sabi ni Jesus, love your neighbor, hindi yung rob your neighbor. Oh, robbery, kawatan. Kaya, muna na, Galing. salamat kayo sa mga, maraming salamat no, sa mga nanonood po sa atin ngayon dyan po sa Luzon. No, kay Brother Jerry Ringan, kay Dato Ruben Auxilio, kay Brother Christopher Aguirre, bro, magandang hapon. No, dyan po kay Nanay Los Carion, magandang hapon. Nay, at kay Madam Raquel, kay Pastor Isar Ulubalang, kay Ma'am Bing Blue, at saka kay Ma'am Tinyo, no, sa lahat po dito nanonood sa atin. Yes. Amen. Amen. Ito po mga kapatid. Kay Pastor Ramel Bulitsi, bro, mga pastor, magandang hapon, maraming salamat. At kay Stephanie Dumaog, no, mga Dumaog family, maraming salamat po sa inyo. Yes. Amen. Maraming salamat po sa mga bisita po natin dito ngayon. Kay Ma'am Disa, no, dyan po sa may Surigao area, magandang hapon po. At sino po dito? Sometimes we stumble, sometimes we fall, pero mayroong Diyos na magbabangon sa atin. Yes. Okay?
Kaya nga itong Pilipinas, mo ni Reyna sa habagatan nga mubangon aron manimalos sa mga nagdaog-daog sa Pilipinas by 2020. Kaya mahimo siyang Reyna dahil pangasawon siya sa hari. Yes. Itong Pilipinas. So, regards sa imong katapad. Mayroon nagpa-regards. Sa regards daw, sabi ni Pastor Iser Ulubalang. Turno-turno ito eh. Noong mga nakaraang linggo, si Pastor Ramir po yung kasama ko dito. Ngayon, si Pastor Boy na naman. Amen. Hintayin natin si Pastor Iser Ulubalang natatabi dito. Ulat ni si motor no, Pastor. At sa lahat yung mga leaders po natin dyan, Luzon, Visayas, no? Mga regional leaders, provincial leaders, municipal at saka city leaders natin, maraming salamat. Huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Kapit lang po tayo sa Diyos. Nasa Diyos po yung ating pag-asa. Wala po sa politiko, wala po sa partido, nasa Diyos po. Huwag kayong magiging kampante na leader kayo ng politiko, dapat magiging leader po tayo ng Diyos. Dahil nandoon po yung reward natin sa Diyos. Amen. Kaya yun po mga kapatid yung kinakailangan po natin. Na tayo po mga Pilipino ay magsama-sama, magkakaisa dahil maganda po yung programa ng Diyos sa atin. Okay? Hindi po ito programa ng partido. Ang Diyos po dahil ang Pilipinas ay kaniyang trono. Amen. Trono, this is the throne of God. Kaya nandito po sa Pilipinas yung bagong Jerusalem. Yung karaang Jerusalem, gipatay nila ang propeta, gipatay nila ang Mesiyas. Kaya mayroong bagong Jerusalem. At yung bagong Jerusalem na yan, dito po sa Pilipinas. Yes, Hindi yung Jerusalem na natayo nila ngayon. Hindi po yan. Okay? Yung totoong bagong Jerusalem, mangyayari po yan by 2023 dahil i-proclaim po yan ng hari as New Jerusalem. Yes. Hindi proclaim by pastors, hindi proclaim by private person, must be proclaimed by the state, must be proclaimed by the king. Yes. Kaya 2023, mayroong i-proclaim na syudad na magiging New Jerusalem Yes. by presidential decree. Amen. So, yan po mga kapatid, yung bagong Jerusalem. So, all the glory and honor belongs to Him. Amen. Our Jehovah, Advocate, the Yes. Creator. No? Siya lang po yung karapat-dapat nating purihin. So, maraming salamat sa mga kaibigan po natin, mga kapatid, mga bisita po natin nandito. So, Yes. maraming salamat. No? Salamat. No? Amen. Salamat. So, sa lahat ng mga nanonood dyan, God bless po sa inyo lahat at ingat-ingat at palagi po tayong manalangin po. The big one is coming. Yes. Amen. The chosen one and the anointed one is coming. Amen. To pull down the appointed one is to proclaim the anointed one. Amen. Para ma-disappoint yan sila. Yes. So all the glory and honor belongs to Him. God bless po Amen. sa ating lahat. Thank you. Boys. Okay. Wala. Pastor mo, pasin na kay i-greet dyan. Pasalamatan. Para ba mo? Oh, salamat ako sa kanang nga pamilya na sa kon. Malita. Kami mga malita, pamilya sa mga damata, pamilya sa mga patignaw. Mga Oh, patignaw. pamilya. Tanan ng mga tribo na sa Makol. Tanan tribo sa Malita. God bless you. And God will honor you. Okay. Yung bisita natin. Brother Ton. Pasin na kay mga greet. Greeting mo sa okay, kini worldwide na. The world is around countries. Oh, This is different photos from Philippines. yes. Philippines to all. Happy New Year. Okay. Happy Eid. Thank you. Si Brother Lars. Si Ay, Brother, okay. So, salamat. Once again, salamat. God bless. Thank you. Lahat ng tribo, Luzon, Visayas, Mindanao, sa tribong Blaan, Fio, Flabi. No, magandang hapon po sa inyong lahat.